Mr. Silent Channel. Kabanata 1071 hanggang 1080. Minsan may nagsabi na sa kanyang kahangahangang martial arts, kahit na sa Spirit Master Battle, tinatayang maaari siyang makapasok sa nangungunang 16, ngunit ang isang ito ay hindi pa nag-sign up para sa Spirit Master Battle. Kung siya ay mag-sign up, ang kanyang kahangahangang martial spirit ay ganap na makikilala mo ito sa isang sulyap. Bubble King vs. Tap King, Semi-Finals. Dahan-daang itinaas ni Tang Wulan ang sibat sa kanyang kamay, humarap sa kakaibang kalaban na ito, hindi siya nang ahas na baliwalain ito. Para makapasok sa semi-finals, may isip ang combat effectiveness ng kalaban. Walang ganap na fluke. At ang pagharap sa kakaibang kalaban ay isa ring klase ng pagsasanay para sa kanya. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa pag-anunsyo ng electronic sound, nagsimula na ang semi-finals ng mecha battle. Kinokontrol ni Tang Wulan ang kanyang mecha, direktang pinaandar ang thrusters, at sumugod na parang kidlat patungo sa kalaban. Nakatutok ang sibat sa kanyang kamay, na may malakas na momentum. Saglit na huminto sa pwesto ang mecha ni Bubble King, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, mabilis na lumapit ang dalawang mecha. Ang mecha blooming radiant aura ni Tang Wulan ay lubos na kaibahan sa hitsura ng isang tupa na naghihintay na katayin sa Bubble King na walang pagbabago sa enerhiya. Ang pagbabago-bago ng espiritu ng kapangyarihan ni Tang Wulan at ang pagsasaayos ng kanyang sariling bloodline aura ay naghahanda upang tumugon anumang oras. Siyempre, imposibleng hindi handa ang kalaban, ngunit hindi pa rin niya alam ang paraan ng pakikipaglaban ng kalaban. Ang Bubble King na ito ay kilala bilang isa na may pinakamaraming iba't ibang plano sa labanan sa mecha warfare. Si Ling Wuyo ay natalo sa kanyang mga kamay. Malinaw pa ring naalala ni Tang Wulan na nang inilarawan ni Ling Wuyo ang Bubble King para sa kanya, ang kanyang tono ay puno ng pagkasuklam, dahil ang isang ito ay gumamit ng ilang malalaking bula upang direktang i-connecta ang kanyang boomerang, na naging dahilan ng kanyang pagiging mahusay. Ito ay walang silbi at natalo sa laro sa huli. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay patuloy na makitid, ilang daang metro, para sa mecha, kahit na nagsimula sa 0, ito ay 3 paghinga lamang. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumipat ang mecha ng Bubble King. Napatayo ang itaas na bahagi ng katawan nito, at biglang lumitaw ang isang layer ng pink sa ibabaw ng mecha, at pagkatapos ay mabilis na lumawak ang pink at naging isang malaking bulan na may diameter na higit sa 15 metro. Bubble, bumabalot sa mecha ni Bubble King. Kung patuloy na sumulong si Tang Wulan, direktang tatama siya sa pagtakbo. Oras na ito para ipakita ang kontrol ng Mecha Master. Ang thruster sa likod ng mecha ni Tang Wulan ay agad na napatay. Hindi lang iyon, ngunit sa pamamagitan ng kontrol ng soul power injection at bloodline power, pilit niyang kinokontrol ang mecha upang bahagyang lumihis. Hugis. Bagamat ito lang ang pagbabago, hayaan ang kanyang mecha na dumaan sa malaking bula na inilabas ng Bubble King mecha sa halip na tamaan ito ng direkta. Pinitik ng mecha ni Tang Wulan ang kanyang sibat, at itinuro niya ang malaking bula na tumatakip sa Bubble King mecha. Magpahinga ka na. Tanging kapag pamilyar ka sa mga kakayahan ng iyong kalaban, maaari mong mas mahusay na harapin ito. Sa pagharap sa kalaban na ang estilo ng pakikipaglaban ay kilala bilang ang pinakapabago-bago, hindi siya nang ahas na maging pabaya, lalo pat mapusok. Ang spear point ay nasa bubble, at ang bubble ay malukong, ngunit mayroong isang napaka-flexible na pagkalastiko. Alam mo, ang baril ni Tang Wulan ay ginamit din para sa pag-charge gamit ang mecha, kahit na walang tulong ng soul skills, ngunit ang puwersa ng pag-click sa bubble ay tiyak na hindi maihahambing sa pangkalahatang standard na mecha. Ngunit ang defensive power ng bula na iyon ay bahagyang nagulat sa kanya. Hindi lang iyon, isang mas kakaibang eksena ang lumitaw sa isang iglap. Matapos matamaan ng mahabang sibat ang malaking bula, damaykit talaga ito sa mahabang sibat. Kinokontrol ni Tang Wulan ang mecha para dumausdad sa isang tabi, at ang mga bula na damaykit sa mahabang sibat ay biglang napahaba. Tila nagkaroon ng bahagyang pagkislap ng liwanag sa Bubble King mecha, at ang malaking bula ay humiwalay sa Bubble King ng direkta, at pagkatapos ay direktang sumunod sa mecha ni Tang Wulan, sinusundan ang sibat ni Tang Wulan, mabilis na takpan ito ng kanyang mecha. Maaaring isipin ng sinuman na kung ang katawan ay natatakpan ng malaking bula na ito, tiyak na hindi ito isang magandang bagay. Sa nakaraang labanan ng Bubble King, lahat ng kalaban na may ganitong sitwasyon ay mabilis na natalo sa huli. Si Tang Wulan ay kahanga-hanga, at ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito sa oras na ito ay iwanan ng sibat sa kanyang kamay at idiskonekta mula sa bula. Ngunit hindi niya ito ginawa sa unang pagkakataon. Nanginginig ang sibat sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang asul na pilak na Emperor ay dumagsa sa kahabaan ng puwang sa mecha, naging isang bagong-bagong sibat sa takip. Ang bula na dumating, pilit na pinatayo, hindi pinapayagang makalapit sa kanyang mecha body. Ang Blue-Silver Emperor ay mabilis na lumaki. Bagamat malaki ang bula, hindi kasing haba ng Blue-Silver Emperor ang diameter nito. Sa ilalim ng tuktok ng Lan Yinhuang, ito ay nakaunat sa gilid ng mecha ni Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, ang malaking bula ay biglang naging pula. Ang prosesong ito ay napakaikli, tila isang segundo lamang, ngunit ito rin ay tila isang sandali lamang.
Sa susunod na sandali, na may, boom, ang mga bula ay sumabog, at ang marahas na dagandong ay direktang tumama sa mecha ni Tangwulan na may malakas na shockwave. Lumipad ng patagilid ang banggaan ng kanyang mecha, at marahas na kumikislap ang kalasag ng mecha. Palakpakan, tagay sa wakas ay nagsimulang lumitaw sa entablado. Hindi ko alam kung para ba ito sa tugon ni Tangwulan o dahil sa kakaibang paraan ng pakikipaglaban sa Bubble King. Ang Blue Silver Emperor ay sumabog sa lahat ng direksyon, ngunit kailangan kong sabihin na ang kalidad ng Blue Silver Emperor ay maihahambing na ngayon sa anumang makapangyarihang martial spirit. Sa ilalim ng gayong pambobomba, walang kahit katiting na pinsala. Nangyari ang lahat ng ito sa napakaikling panahon. Ang nakita ng audience ay may dalawang mecha na dumaan. Isang malaking bula ang ipinadala mula sa Bubble King at inalis ni Tangwulan, at pagkatapos ay bubble nang sumabog ang pagsabog, lumipad ang mecha ni Tangwulan mula sa gilid. Nakatalikod ang Bubble King mecha, at isang malaking bula na eksaktong kapareho ng dati ang lumitaw sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang Soul Guidance Thruster sa kanyang katawan ay na-activate, at direktang hinahabol nito ang mecha ni Tangwulan. At parang sasampalin siya nito. Pagkatapos ng banggaan kanina lang, hindi maiwasan ni Tangwulan na maging masyadong mausisa habang siya ay mapagbantay. Pambihira talaga ang Bubble King na ito. Hindi niya alam kung ano ang malaking bula. Ito ay kombinasyon ng opensa at depensa. Kakayahang kontrolin. Ipagpalagay na natakpan lang siya ng malaking bula na ito, at pagkatapos ay sumabog, hindi ito magiging ganoon kadaling labanan. Napaka-curious din niya sa puso niya para sa kakaibang martial soul. Deserve talaga na maabot ang semi-finals ng Mech War. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu na inilabas ng kalaban ngayon, naramdaman din niya na ang base ng paglilinang ng kapangyarihan ng espiritu ng Bubble King na ito ay malamang na nasa itaas ng ikawalong ring. Sa madaling salita, ang taong ito ay dapat na isang malakas na tao sa antas ng kontra. Oo naman, siya ay napakalakas na Mecha Master, hindi nakakagulat na pati si Ling Wuyu ay natalo sa kanya. Nang makitang nagmamadali ang kabilang partido, hindi umatras si Tangwulan, at hindi niya sinasadyang maging malazwa. Subukan mo ako, pagkatapos ay hayaan mong subukan ang aking martial arts spirit. Nagtipon muli ang nagkalat na asul na pilak na damo, at nang makita ang kalaban na papalapit sa kanya, nagsimula ang mga asul na pilak na spike. Ang malalaking bahagi ng asul na pilak na damo ay biglang sumabog, hindi lamang mula sa ilalim ng lupa, kundi pati na rin mula sa mecha ni Tangwulan. Ang mga asul na Silver Emperor na ito ay naging mga sibat at dumiretso sa Bubble King mecha. Napakabilis ng reaksyon ni Bubble King. Nang lumitaw ang Blue Silver Emperor, biglang nagbago ang direksyon ng kanyang mukhang forward na mecha, halos 70 degree na pagliko mula pasulong pataas. Alam mo, ito ay ganap na labag sa prinsipyo ng mekanika, at, dahil sa tibay ng karaniwang mecha, kung ito ay normal, tiyak na masisira ang mga joints ng mecha. Ngunit ginawa iyon ng Bubble King, at tila wala itong anumang pakiramdam ng pagsuway. Ang buoyancy ba ng bubble? Nagkaroon ng kislap ng inspirasyon sa puso ni Tangwulan, at naunawaan niya ang ilan sa mga misteryo halos kaagad. Ang mga asul na pilak na spike ay dumaong sa walang laman na espasyo, at ang Bubble King ay sumugod sa hangin na may isang kislap ng liwanag. Humiwalay ang malaking bula sa kanyang katawan at direktang tumama kay Tangwulan, na tila isang malaking higanti. Soul Guide Cannonball. Bukod dito, malinaw na nakita ni Tangwulan na kabilang sa malalaking bula, ang isang ito na may isang bula ay ipinanganak. Ang mga bula na ito ay pinatong sa loob ng malaking bula, patuloy na lumalaki, at pagkatapos ay nakikipag-ugnayan sa panlabas na layer. Nagsanib ang malalaking bula. Nagsimulang mamula ang katawan ng malaking bula. Talagang gamitin ito bilang isang shell na ginagabayan ng kaluluwa. Huminga ng malalim si Tangwulan, itinaas ang kaliwang braso ng mecha, lumiwanag ang isang gintong ilaw, at ang gintong sibat ng dragon ay nahulog sa kontrol ng mecha, at pagkatapos ay itinapon niya ito ng walang pag-aalinlangan. Mas maganda kung pumutok ang bula. Ang sibat ng gintong dragon ay kumislap, parang gininto ang kidlat sa himpapawid, saan man ito dumaan, sunod-sunod lamang na makapal na dagandong ang tumunog mula sa malaking bula. Ang nakita ni Tangwulan ay ang nakakatakot na puwersa ng pagsabog na sunod-sunod na sumabog sa kalangitan. Sunod-sunod na lumawak at sumabog ang shockwave na sumasakop sa halos kalahati ng playing field. Ang ubod ng pagsabog ay orihinal na malayo sa kanya. Medyo malayo pa ito, ngunit sa ilalim ng malaking pagsabog na ito, itinaas pa rin niya ang kanyang mecha na lumilipad. Maaaring isipin ng isang tao kung gaano kakilakilabot ang bagay na ito kung ito ay nahulog sa kanya. At bago pa lang ang resulta ng Big Bang ay hindi nawala. Tahimik na muling lumitaw ang mecha ng Bubble King sa harap ni Tangwulan, at sa hindi kapani-paniwalang paraan. Nang makita ito ni Tangwulan, ang nakita niya ay isang mecha na nakabalot sa isang malaking bula na tumatama sa lupa, iniiwasan ito mula sa ilalim ng blast wave. Pagkatapos tumama ang malaking bula sa lupa, talagang nagbunga ito ng malakas na rebound force. Ang rebound force na ito ay nadouble ang bilis nito kumpara sa nakaraang oras na tumama ito sa lupa. Sa pamamagitan ng epekto sa lupa, gumawa ito ng isang baluktot na direksyon.
At pagkatapos ay nagpakita sa harap ni Tang Wulan. Ang malaking bula ay direktang pinalaki at tinakpan si Tang Wulan. Boy, maaari pa bang gumana ang mga bula ng ganito? Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, at tumusok ang sibat mula sa kanyang kamay, at tinakpan ng Blue Silver Emperor ang sibat. Kasabay nito, sumambulat ang walang katulad na layunin ng sibat. Hindi na umiwas, o kahit na natatakot na matabyunan ng mga bula, ang baril na ito ay tumusok pasulong ng walang katiyakan. Agad na nagbanggaan ang magkabilang panig, tinusok ng malaking baril ang bula, malukong ang bula, at nagsalpukan ang dalawang panig. Walang alinlangan na sakop ng bula ang Tang Wulan Mecha, ngunit hindi ito ganap na matagumpay. Isa-isang sinusuportahan ng Blue Silver Emperor. Gayunpaman, ang sibat ni Tang Wulan ay pumutok sa harap na dulo ng sibat at puwersahang sumugod pasulong, sinusubukang makalusot sa bula. Ang malaking bula sa Bubble King ay naglabas ng isa pa, na pamatong sa naunang bula mula sa loob. Ang dalawang mecha ay pinaghiwalay ng dalawang layer ng mga bula, at sila ay malapit sa kamay. Ang sibat sa kanyang kamay ay nanginginig, at ang mecha ni Tang Wulan ay umungol, at isang malaking gininto ang ulo ng dragon ang sumugod palabas sa dibdib ng mecha. Nakakabingi ang napakalaking dagandong, at ang malakas na alon ng tunog ay nagpalabas pa ng ibabaw ng malaking bula. Mga layer ng ripples. Ang Bubble King na si Mecha ay tila nagkaroon ng maikling pagkapatas, at ang putok ng sibat ay sumabog, at sa wakas ay matagumpay na nakalusot sa dalawang layer ng mga bula at direktang nakaturo sa sabungan sa dibdib ng Bubble King. Habang ang gininto ang ulo ng dragon ay umungal ng matindi, ang sibat ni Tang Wulan ay lalong tumunog. Ang pamantayang sibat na ito ay tila hindi makayanan ang malaking enerhiya na biglang sumabog, at biglang nabasag, ngunit ang liwanag ng sibat na nabuo sa loob ng sibat ay umiiral pa rin. Gamit ang nakakagulat na platinum gun light, agad itong umabot sa dibdib ni Bubble King. Tumagos. Puff. Ang mecha ni Bubble King ay direktang tinusok ng nakakatakot na puwersang tumusok. Gayunpaman, lumitaw din ang isang kakaibang pattern. Ang butas na bahagi ay tila naging kulay rosas, at pagkatapos ay marahas itong namimilipit. Biglang lumiwanag ang thruster sa likod ng mecha ng Bubble King, dahilan para sumugod ito at sumalpok dito. Sa mech ni Tang Wulan. Ang marahas na banggaan ay nagbunga ng malakas na puwersa ng pagkabigla, at ang protection na takip sa ibabaw ng mecha ni Tang Wulan ay agad na nabasag ng epekto. Hindi lang iyon, tinakpan din ito ng mga patong-patong na bula, at mabilis na naging pula, hindi na hinintay na binuksan ito ng The Blue Silver Emperor ni Tang Wulan, at sunod-sunod na pagsabog ang sumabog. Sa pagitan ng electric light at flint, ang superiority ng labanan sa pagitan ng dalawa ay patuloy na nagbabago. For a while, hindi makita ng audience kung sino ang nangunguna. Marahas na hinimok ni Tang Wulan ang kanyang espiritong kapangyarihan. Ang Soul Core at Dragon Core sa kanyang katawan ay tumatakbo sa buong kapasidad. Ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa na inilabas ay ginamit para sa pagtatanggol. Tinakpan ng Blue Silver Emperor ang kanyang mecha, paulit-ulit itong dinadala. Pagsabog. Hindi alam ng madla kung sino ang may kapangyarihan, paanong hindi niya malalaman. Siya ang nahirapan sa laban kanina lang. Nang tumagos ang ilaw ng baril sa katawan ng Bubble King mecha, nakaramdam na siya ng mali. Ngunit sa sandaling iyon hindi lamang niya ginamit ang Golden Dragon Roar, kundi maging ang Golden Dragon Blast. Gayunpaman, nang mabutas niya ang mecha ng kalaban, naramdaman niyang parang napakadikit na bagay ang kanyang napasok, parang malagkit na goma, at parang solidong bula. Maging ang nakagigimbal na puwersa ng Golden Dragon na umiikot sa shot na iyon ay mabilis na nawala sa malagkit na sensasyon na iyon. Tapos nag-counterattack si Bubble King tulad niya. Totoong katawan. Naniniwala si Tang Wulan na tiyak na ito ang epekto na maaaring sumabog ang martial soul ng kalaban. Hinarang ang sarili niyang pag-atake gamit ang kanyang martial soul body, at pagkatapos ay naglunsad ng counterattack ng buong lakas, tinamaan ang sarili, at patuloy na inaatake ang sarili ng mga bula. Ang hirap talaga ng lalaking ito. Ito ang unang pagkakataon na si Tang Wulan ay nakaramdam ng pagkalito mula noong lumahok sa kompetisyon ng mecha. Not to mention na parehong offensive at defensive ang martial arts ng kalaban, makokontrol pa rin sila, at kahit ang immunity sa physical attacks ay napakalakas na halos abnormal na. Ang bula niya ay parang goma, mas malakas ang atake, mas malaki ang rebound power nito. Isa lang itong hindi nagkakamali na martial soul. Sa pag-iisip nito, biglang naalala ni Tang Wulan ang sinabi ni Wu Changkong sa kanya. Sa mundong ito, hindi kailanman nagkaroon ng hindi nagkakamali na martial soul. Anumang martial soul ay may mga pakinabang nito at hindi maiiwasan ang mga kapintasan nito. At kung mas malakas ang martial soul, mas nakamamatay ang mga bahid nito. Ang mga salita ni Wu Changkong ay paulit-ulit na nakumpirma sa nakaraang proseso ng paglilinang ni Tang Wulan. Kasama ang sarili niya. Siyempre hindi makapangyarihang martial spirit ang Blue Silver Grass niya, maraming problema. Pagkatapos mag-upgrade sa Blue Silver Emperor, hindi pa rin sapat ang kanyang attack power. Paano ang Golden Dragon King? Iyon ay tila isang napakalakas na bloodline, ngunit sa likod nito, mayroong 18 seal na maaaring pumutok anumang oras.
Katulad nito, ang orihinal na Dragon King na si Long Yu ay napakalakas kaya halos walang paraan si Tang Wulan para harapin ito. Ngunit mayroon din siyang mga problema. Ang krisis na dulot ng wa ng Mountain Dragon King ay hindi makontrol sa emosyon, na naging dahilan upang maging humanoid na armas siya anumang oras. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang mga kakayahan ng madali. Ang Bubble King sa kanyang harapan, nasaan ang kanyang mga kapintasan? Hindi dapat ito masyadong perpekto. Ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagsasanay ni Tang Wulan sa Devil Island ay ang panatilihing kalmado ang ulo kahit anong uri ng kahirapan. Ang pagiging panik ay magpapalala lamang ng mga bagay. Kapag hinarap mo ito ng mahinahon, maaari mo itong harapin ng maayos at gawing tagumpay ang pagkatalo. Sa ganitong estado ng pag-iisip na si Tang Wulan ay nakapag-isip ng mahinahon at nahanap ang mga kapintasan ng kabilang partido kahit na ang mga sunod-sunod na pagsabog ay nagpupumilit na suportahan ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng kaluluwa, at ang mecha ay nasira din sa isang tiyak na lawak. Matapos magpadala ng serye ng mga bubble bomb, ang mecha ng Bubble King ay huminto din sandali at lumapag sa lupa, na tila may hinihintay. Sa katunayan, kinuha ng Bubble King ang shot ni Tang Wulan, at talagang hindi ito komportable. Kahit na ang panganib ng pagpatay sa mga Diyos ay naiwasan sa pamamagitan ng tunay na katawan ni Wan, ang gininto ang putok ng dragon na nakakabit sa layunin ng baril ay nagdulot pa rin sa kanya ng pisikal at mental na pagkabigla at nagdusa ng maraming pinsala. Minamaliit pa rin niya si Tang Wulan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang dobleng depensa ay masisira pa rin ni Tang Wulan. Sa katunayan, ang kanyang pangalawang bula ay iba sa una, at ang kapangyarihang pangdepensa nito ay halos ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang kakayahan sa espiritu. Ngunit kahit sa ganoong sitwasyon, hindi pa rin ito napigilan ang pag-atake ni Tang Wulan. Ito ay malinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kabutihang palad, umaasa sa tunay na katawan ng Wan upang gawing tagumpay ang pagkatalo, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung makakaligtas ang kalaban sa ilalim ng sarili niyang serye ng mga bubble bomb. If this is under other circumstances, ang standard na mecha ay nakaharap sa bubble bomb niya. Natatakot ako na tamad siya kahit tingnan, sapat na ang bubble bomb para durugan ang isang standard mech, hindi naman masyado. Ngunit kung tutusin, ang kalaban ay isang manlalaro na maaaring makapasok sa nangungunang apat sa labanan ng mecha. Ito ay tiyak na hindi magiging ganoon kasimple. Maaari itong maramdaman mula sa nakaraang pagbaril, at ang layunin ng pagbaril ay puno ng isang uri ng labis na dominanti at mayabang. Kung hindi siya nag-react ng mabilis, tapos na ang laro. Paanong hindi siya gagawing mapagbantay ng gayong kalaban? Sa sandaling ito, ang marahas na pagsabog ay malapit nang matapos, at ang mecha ni Tang Wulan ay dumaong sa di kalayuan malapit sa gilid ng platform ng kompetisyon, na gumawa ng dagandong. Ang mga asul na pilak na emperador ay nagpakita ng sunog na itim, tulad ng balat ng goma sa labas ng isang inihaw na patatas. Ngunit ang mga asul na pilak na emperador na ito ay dahan-daang nakabawi, at nang sila ay nagkontrata at pumasok sa mecha, isang patong ng itim ang kumupas mula sa ibabaw na parang isang molten. Bagamat mukhang malabo, halatang hindi ito nakamamatay. Gayunpaman, ang mecha ni Tang Wulan ay mukhang talagang madilim sa oras na ito. Natangay na ang kaliwang braso ng mecha, at tuluyang nawala ang protective cover sa kanyang katawan. Ang mecha ay nasira sa maraming lugar, at may mga bahaging nanginginig. Kasabay nito, ang hindi matatag na Soul Guidance Array ay nag-flash sa mecha paminsan-minsan, at tila ito ay maaaring sumabog anumang oras. Umupo si Bubble King sa mecha cockpit, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Hindi pa ba tapos? Kaya mo bang tiisin ang atake ko? Kaya, ilan pa ang kaya mong tiisin? Tungkol sa Soul Power Cultivation Base, naabot ko na ang ika-87 antas. Natatakot ako na sa Star Battle. Net Federation Challenge na ito, kakaunti ang maaaring maging mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng aking kaluluwa. Itinulak ng propeller sa likod nito, bumangon ang mecha ni Bubble King mula sa lupa, mabilis na sumugod sa hangin, at dumiretso sa direksyon ni Tang Wulan. Kasabay nito, isa pang malaking bula ang namuo sa kanyang katawan. Ano ang depekto ng iyong martial soul? Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa mecha sa tapat, na sadyang binabaan. Ngunit ang pangungusap lamang na ito ay nagpabagal sa mecha ni Bubble King. Ipagpalagay na ang iyong martial soul ay walang mga kapintasan, kung gayon hindi mo na kailangang lumahok sa mga labanan sa mecha. Ang mga master ng kaluluwa at ang iyong mga martial soul ay maaari pa ring magkaroon ng ganap na mataas na kamay. Ngunit ano ang iyong kinatatakutan? O, sanay ka na. Gumamit ng mga mecha upang protektahan ang iyong sarili. Ibig sabihin, sa likod ng iyong makapangyarihang martial soul, dapat mayroong isang napaka-fatal na kapintasan. Kaya't ikaw ay nagtatakip sa akin. Isang mahusay na mecha master, hindi isang soul master o isang battle armor master, hindi ko alam kung tama ako. Bulong ng boses ni Tang Wulan, na naging mas mabagal at mas mabagal ang Bubble King mecha na lumilipad sa hangin. So, ano ang kahinaan mo? Dapat mas madaling hanapin, at ito ay lubhang nakamamatay. Kung hindi, hindi ka matatakot. Hayaan mo akong hulaan. Ang iyong bula, mula sa isang tiyak na lawak, ito ay katulad ng goma.
Ang goma ay hindi natatakot sa tubig, may malakas na puwersa ng depensa, at may mahusay na pagkalastiko. Maaari mo pa itong gawing bomba, na ganap na pinagsama sa pagitan ng iyong pagkakasala, ang goma ay hindi katulad ng depensa. Nang talas, ito ay lubhang matigas ngunit naniniwala ako na ito ay dapat na may nakamamatay na mga kapintasan, ang goma ay mayroon pa ring kinakatakutan, iyon ay, sunog. Nang binigkas ni Tang Wulan ang huling salita, ang mecha ni Bubble King ay malinaw na tumitigil, at bahagyang nanginginig. Apoy. Oo, ang goma ay natatakot sa apoy, ang mga bula ay malamang, at natatakot din sa apoy. Ang lakas talaga ng Bubble King, at kakaiba ang estilo ng pakikipaglaban. Pero paano kung may depekto ang bula nito? Paano ang mga depekto tulad ng goma? Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Tang Wulan ay hindi dahil nahulaan niya ito sa simula, ngunit dahil mabilis niyang sinuri ito sa kanyang puso at binili ang kanyang sarili ng oras at oras ng pag-iisip sa pamamagitan ng wika. Nang sabihin niya ang kanyang sinuri ayon sa kanyang sariling pag-iisip, ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Oo, ang goma ay takot sa apoy. Malamang takot lang sa apoy ang martial soul niya. Oo naman, huminto ang mecha ni Bubble King, halatang apektado ng sarili niyang wika. Walang muwang. Ngunit sa sandaling ito, ang ganoong boses ay biglang nanggaling sa Bubble King mecha. Kung mayroon kang apoy, maaari mong subukan ito. Gaya ng sinabi niya, isang bula ang lumabas sa kanyang mecha at dumiretso sa direksyon ni Tang Wulan. May apoy ba si Tang Wulan? Siyempre hindi niya ginawa, at ang kapangyarihan ng Golden Dragon King ay maaari lamang bumuo ng apoy na katulad ng apoy, ngunit ito ay hindi isang tunay na apoy, ngunit wala siya nito, na hindi nangangahulugan na ang apoy ay hindi magagamit. Isang itim na liwanag ang biglang nag-ginify sa harap ng mecha ni Tang Wulan, halos agad na tumakip sa orihinal na malaking figure ng karaniwang mecha sa likod niya. Sa sandaling lumitaw ang napakalaking figure, ang madla ay biglang bumulalas. Masyadong malaki, masyadong malaki. Iilan lamang sa mga taong nakakita ng eksena ng labanan ni Tang Wulan sa divisional game ang nakakaalam na mayroon siyang bagay na ito. Ang taas ng behemoth ay malapit sa aktwal na bigas, at ang isang pares ng maliliit na pakpak na tila hindi magkatugma sa proporsyon ay malumanay na pumapagaspas sa likod nito. Bamuka ang malaking bibig nito, at isang apoy ang bumubulusok, diretso sa bula. Nasa harap na ng kanyang mga mata ang bula, ngunit sa epekto ng apoy, bigla itong huminto. Nang inaasahan ni Tang Wulan na matutunaw ang bula sa apoy ng kaluluwang Tyrannosaurus Rex, biglang kumislap at bumilis ang bula, at tinakpan nito ang ulo ng Tyrannosaurus na dragon. Mabilis itong namula at bumagsak. Ang malaking katawan ng Tyrannosaurus Rex ay na-stagger din ito. Umatras ito ng 2 hakbang, umiling-iling ang malaking ulo, na parang medyo nahihilo. Hindi takot sa apoy. Walang alinlangan, tinulungan ng Tyrannosaurus Rex si Tang Wulan na harangin ang pag-atake, ngunit kinumpirma rin ito na mali ang pahayag ni Tang Wulan. Ang espiritu ng Bubble King ay hindi natatakot sa apoy. Talagang hindi ito sumasalakay sa tubig at apoy. Paano kaya ito? Masasabi bang wala talaga itong kapintasan? Ito ay hindi makaagham, ganap na hindi makaagham. Ang pangalawang bubble sa Bubble King ay inilabas na, at pagkatapos ay ang pangatlo. Ang isa sa 2 bula ay lumilipad patungo sa Tyrannosaurus Rex, at ang isa naman ay direktang lumilipad patungo sa Tang Wulan, na gumagawa ng arco sa hangin. Linya, ang kontrol ay napakaganda. Hindi ito maaaring walang mga kapintasan. Inalalayan ni Tang Wulan ang kanyang mecha para bumangon, at ang gintong sibat ng dragon ay itinapon palabas, tumusok at sumabog sa bula na lumipad patungo sa kanya sa hangin. Hindi ito apoy o tubig, ano ang kahinaan niya? Walang pakialam si Bubble King kung ano ang iniisip ni Tang Wulan. Sa oras na ito, sa estado ng tunay na katawan, ang kanyang bula ay naging lubhang malakas. Isa pang bula ang pinakawalan at lumaki sa buong katawan. Naalala ni Tang Wulan ang ginintoang Dragon Spear, at sabay na tumitig ng mabuti sa aksyon ng Bubble King na si Mecha. Habang hinaharangan ng Tyrannosaurus Rex Spirit ang pangalawang bula, ang malaking katawan ay biglang humakbang, dumiretso sa Bubble King Mecha, at inilunsad ang isang impact sa kanya gamit ang kanyang malaking katawan. Nakataas na ang napakalaking buntot, kahit na ang lakas ng depensa ng napakalaking bula ng Haring Bula, kung ito ay dumating, tiyak na hindi ito magiging maganda. Iyan ay isang tunay na pag-iral tulad ng isang mabangis na hayop. Muling nilabas ang bula. Si Tang Wulan ay nakamasid ng mabuti sa oras na ito. Bigla niyang nadiskubre na bago pa man mailabas ang bula ng Bubble King ay halatang may ilang liwanag na kumukutitap sa loob ng bula, bagamat ito ay mahina lamang. Malinaw na nakikita ni Tang Wulan ang liwanag ng liwanag sa sandaling iyon. Ano yon? Soul Ability Injection? Ano ang inaalala niya? Ano ang kailangan niyang pagtakpan? Ang isang tao ay nasa loob ng mecha at hindi ito makikita mula sa labas. Hindi kaya kung ano ang kanyang tinatakpan ay kung ano ang hitsura niya kapag inilabas niya ang kanyang mga kakayahan sa espiritu. Sa madaling salita, ang kanyang kapintasan ay kapag inilabas niya ang kanyang kakayahan sa espiritu. Sa pag-iisip nito, biglang nag-flash ang isip ni Tang Wulan. Marahil. Muling itinapon ang gintong dragon na si Bat, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang bula sa nauna, na nagbunga ng matinding lagkit.
Bagamat natusok ang gintong dragon na si Bat, ito rin ay nasaksak nito. Bumagsak ito mula sa langit at bumagsak sa lupa, hindi makawala sandali. Nawala ni Tang Wulan ang kanyang sandata. Sa mata ng mga manunood, si Tang Wulan, na nawalan ng kahit na mga sandata, ay parang tupa na naghihintay na katayin sa harap ng bubble net, at maaaring mahulog anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan, na nakaupo sa sabungan ng mecha, ay nagpakita ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na hindi maisip ng sinuman. Ang susunod na dagok ay ang petsa ng iyong kamatayan. Nakaharap sa Tyrannosaurus Rex na sumugod na sa kanyang harapan, hindi nagpanik si Bubble King, at ang Soul Guidance Thruster sa kanyang likod ay na-activate at biglang bumangon sa ere. Isang matalinong pag-iwas ang isinagawa sa hangin, at ang bilis at pagbabago ay nakakahilo. Iyan ba talaga ang kayang gawin ng karaniwang mecha? Walang alinlangan na tiyak na lumampas ito sa karaniwang pagsunod sa mecha. Ngunit kung titingnang mabuti, makikita mo na ang lahat ng mga kasukasuan ng kanyang mecha ay may ilang mga karagdagang colloid na may parehong kulay ng mga bula. Malinaw, pinahusay ng mga bagay na ito ang kapasidad ng pagkarga ng karaniwang mecha. Ang dami ng mga bula na inilabas mula sa Bubble King ay naging mas malaki. Sa oras na ito, kahit na may paraan pa si Tang Wulan para lumaban, siya ay nasa isang ganap na dahado at maaari lamang matalo ng walang tigil. Gayunpaman, nang malapit nang ilabas ang malaking bula, biglang huminto sa ere ang mecha ni Bubble King. Ang paghinto ay napakabigla na ang mga manunood ay natigilan. Pagkatapos, biglang namula ang mga bula sa kanyang katawan. Ano ang sitwasyon? Bakit maagang namula ang mga bula? Hindi ba ito sumasabog kapag ito ay nagiging pula? Halos lahat ng manunood ay nakakita na ng iba't ibang epekto ng iba't ibang kulay na mga bula, ngunit ang hindi nila maintindihan ay bakit sa oras na ito, sisindihan ng Bubble King ang kanyang mga bula. Bago pa makapag-react ang mga manunood, isang marahas na dagandong ang sumabog sa hangin. Sumabog ang malaking bula. Ito. Anong nangyayari dito? Hindi ba masusunog ang sarili? Lahat ng manunood ay nanunood, at bagamat inilabas ng mecha ng Bubble King ang protection na takip sa oras, natangay pa rin ito sa isang bowl ang apoy sa tunog ng malakas na pagsabog. Pagkatapos, isang malaking buntot, na napakakapal at kumikinang na may maitim na ginto, ang naghagis nito mula sa himpapawid. Lumipad ang bowl ang apoy sa isang iglap, na nagdulot ng sunod-sunod na malalaking pagsabog sa hangin. Tapos na ang laro, number 66, panalo. Nanalo. Sino ang mag-aakala na kapag ang isang panig ay nagkaroon ng kalamangan, ang laro ay magtatapos sa ganoong paraan, na sadyang hindi ka panipaniwala. Parang si Bubble King ay nagpakamatay mag-isa. Nagpakamatay. Nagpakamatay. Ang mecha ni Tang Wulan ay dahan-dahang tumayo mula sa lupa, at ang higanteng Tyrannosaurus ay nakatayo sa tabi niya, na tila nangingibabaw sa gilid. Gayunpaman, ang tagumpay sa larong ito ay hindi nais na may ugnay sa kanya, maliban sa kanyang sarili. Totoo ba? Nakaupo sa sabungan, nagpakita si Tang Wulan ng mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng kapintasan. Nang malapit ng ilunsad ng Bubble King ang panghuling buong pag-atake, biglang naisip ni Tang Wulan ang isang posibilidad. Ang Bubble King's bubbles ay maaaring maging mahusay na nakakasakit at nagtatanggol ng walang takot sa tubig o apoy, ngunit kailangan pa rin niyang pagtakpan. Pagkatapos, ang problema ng pagtatago ay dapat na nakamamatay. Kaya nag-isip siya ng posibilidad. Ibig sabihin, ang kanyang tila maraming nalalaman na bula ay may isang uri ng kakayahan na hindi maaaring ihiwalay, iyon ay mental power. Tama, ito ay mental na kapangyarihan. Kapag ang Bubble King ay naglabas ng bubbles, ibang liwanag ang kumukutitap sa bawat pagkakataon, na dapat ay ibang spirit ability injection. Sa madaling salita, ang pangunahing bula nito ay malamang na pareho, dahil ang iba't ibang mga espiritong kakayahan ay iniksyon upang ang bula ay may iba't ibang kakayahan. Kung ganito ang kaso, sa tuwing mag-i-inject siya ng mga spirit ability, ito rin ang panahon kung kailan malamang na magkaroon ng problema ang kanyang bula. Ang pinagtatakpan niya ay ang proseso ng pag-iniksyon ng mga kakayahan sa espiritu. May isa pang posibilidad na ang kanyang bula mismo ay hindi masyadong matatag, at dapat makontrol ng husto upang maabot nito ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang unang naisip ni Tang Wulan ay ang tanong ng espiritual na kapangyarihan. Sa madaling salita, kapag naabala ito, malamang na magkaroon ng mga problema ang Bubble King's bubble. Ang kapangyarihang pangkaisipan ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng lahat. Napakakaunting mga Panginoon ng Espiritu. Gayunpaman, huwag kalimutan na ang Tang Sect ay may natatanging paaralan na tinatawag na Purple Demon Eye, na isang napakakapakipakinabang na paraan ng paglinang ng espiritu, at maaari rin itong magkaroon ng espiritual na epekto. Kung mas malakas ang mental power, mas maganda ang epekto ng Purple Magic Pupil. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay umabot na sa isang antas na malapit sa espiritual na kaharian, at ang lakas nito ay walang alinlangan na malakas, kahit na ito ay isang makapangyarihang tao sa antas ng title Daoluo, maaaring walang maraming tao na kanyang kalaban. Sa kasong ito, may isip ang kapangyarihan ng kanyang Purple Magic Pupil. Mula noon, sinubukan niya nang ilabas ng kabilang partido ang kanyang espiritong kakayahan. Lumalabas na tama siya. Kapag ang bubble ay hindi na kontrolado, o pansamantalang wala sa kontrol.
Naganap ang pagsabog. Ang Bubble King ay katumbas ng pagsunog sa sarili. Ngunit sa parehong paraan, labis na hinangaan ni Tang Wulan ang Bubble King. Bagamat nawala ang isang ito sa kanyang sarili, sa katotohanan, tiyak na hindi niya makontrol ang isang karaniwang mecha. Hanggat maaari niyang gawin ang kanyang mecha na magkaroon ng isang napakalakas na kakayahan sa pagtatanggol ng kaisipan, kung gayon siya ay halos hindi masugatan. No wonder pipiliin niyang maging Mecha Division, kahit isang Mecha Division na hindi man lang Battle Armor Division. Ang misteryo ay narito. Sa anumang kaso, ang lalaking ito sa mundo ng mecha ay talagang isang nangungunang antas ng pagkakaroon. Sa pagkakataong ito ay nanalo siya, at least hindi siya nakaramdam ng panlulumo nang makaharap niya si Sima Jinchi, ang Wind Knife Demon, at least alam niya kung saan siya nanalo. Ngunit si Tang Wulan ay walang pananibig sa kanyang puso, higit na paghanga. Ang kompetisyon na ito ay nagpapahintulot sa kanya na masaksihan ang mga kakayahan ng maraming malalakas na manlalaro. Hayaang makita din niya na walang mga kababalaghan sa mundo, nakikita ang napakaraming kakaibang martial arts, mga kakayahan sa espiritu, at iba't ibang kakaibang paraan ng pakikipaglaban. Maaari itong ilarawan bilang isang pagbubukas ng mata. Para sa pagpapabuti ng aktwal na karanasan sa labanan, ito ay simpleng walang cap-ar sa anumang nakaraang paraan ng paglilinang. Sa makatuwid, pinasalamatan ni Tang Wulan ang Blood One mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at pinasalamatan si Cao Dezi, ang walang awa na Daoluo, sa pagpayag sa kanyang sarili na tumahak sa landas na ito. At ngayon, si Tang Wulan, ang Blood 9 nanograms Blood God Camp ng Blood God Legion, ay matapat nang masasabi na siya ang Blood 9. Soul Master Battle, Mech Battle, parehong pumasok sa finals. Bukod dito, naunawaan din ni Tang Wulan na maaaring nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hanggat ito ay isang nagmamalasakit na madla, pagkatapos niyang gamitin ang Golden Dragon Roar, makikita niya na ang kanyang mga kakayahan ay mayroon pa ring maraming overlap sa Golden Dragon King pagkatapos ng lahat. Gamit ang sariling kapangyarihan, sabay siyang pumasok sa final sa dalawang kompetisyon. Masasabing siya na ang tunay na nanalo nitong Star Battle. Net Federation Challenge. Hindi gaanong pinansin ni Tang Wulan ang bulalas ng madla at hindi maintindihang komento pagkatapos ng laro. Pagkalabas ng Star Dao Cabin, ang una niyang ginawa ay ang maligo muna ng mainit. Sa totoo lang, kahit lumalaban siya sa Star Battle. Net noong mga panahong iyon, ang hirap pa rin ng Bubble King ay naramdaman niyang malagkit at hindi komportable ang buong katawan niya. Maligo ka na, mas maganda. Ang mga kalaban sa semifinals ay hirap na hirap kalabanan, so what about the finals? Matagal nang hindi inaasahan ni Tang Wulan ang ganoong bagay, at ngayon, para sa Star Battle. Net Federation Challenge, talagang puno siya ng mga inaasahan. Ni hindi niya iniisip kung kaya niyang mapanalunan ang final championship. Ang pakikipaglaban sa mga malalakas na kalaban na ito ay mas kaaya-aya para sa kanya kaysa sa pagkapanalo ng kampyonato. Ito lang ang tanging paraan para umunlad siya sa hinaharap. Kung walang pagninilay-nilay, sa laban ngayon, mas nanalo talaga siya sa karunungan. Sa totoo lang, marami pa siyang backhand na walang kwenta, at maliit na bahagi lang ang ginagamit ng kanyang spirit ability. Mayroon pa siyang Jinyu na hindi pa ilalabas. Sa makatuwid, kahit na hindi niya mahanap ang kapintasan ng Bubble King, maaaring hindi siya matalo sa laro. Ngunit ang kakayahang talunin ang mga kalaban na may karunungan ay isang napakagandang bagay pa rin kung tutuusin. Umalis ako sa dorm ko nang hindi pumunta sa rest area. Napakaraming tao ngayon sa rest area, lalo na ngayon na halos lahat ng tao sa Legion ay nakakakilala sa kanya, imposibleng mahanap ang kapayapaan na gusto niya sa kafe. Pagbukas ng pinto ng forging room, pumasok si Tang Wulan. Ilang araw na ang hindi dumating, at naging abala ako sa finals kamakailan. Nang makita ang pamilyar na forging platform, kahit malamig ang metal, mainit ang kanyang puso. Pagkatapos ng kompetisyong ito, abala pa rin siya. Una sa lahat, kailangan kong ihanda ang lahat ng metal ng free character battle armor para sa aking sarili. Hindi bababa sa pangunahing prototype ang dapat gawin. Gayun din, gusto niyang bumuo ng kanyang sarili ng isang mecha na may pinakamahusay na mga materyales, isang mecha na pinakaangkop sa kanya. Ang digmaang mecha at ang mga turo ni Ling Wuyo ay naging dahilan upang magkaroon siya ng matinding interes at pagmamahal sa mecha. Maaaring mag-overlap ang Battle Armor Division at Mecha Division. Sayang lang at hindi gumagana ang standard mecha, at hindi siya kayang tanggapin ng space sa loob habang suot ang Battle Armor. Pero iba yung binuo ko. Isipin mo, kung maaari pa akong magkaroon ng isang itim na mech, kung gayon ang kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban, at ang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan, ay tiyak na gagawa ng isang lukso. Nagtakda na siya ng layunin para sa kanyang sarili, at ang kanyang espiritong kapangyarihan ay patuloy na bumuti, nagsusumikap na maabot ang antas ng Soul Sage sa lalong madaling panahon, at kasabay nito, inihanda niya ang mga materyales para sa tatlong karakter na sandata sa labanan sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ginawa ang lahat upang lumikha ng kanyang sariling mecha. Nang makumplito ang lahat ng ito, naisip niya na mayroon siyang tiyak na pundasyon upang simulan ang paghahanda para sa pagpapanumbalik ng Shrek Academy. Sa oras na iyon, kailangan din niyang makilala ang kanyang mga kaibigan ng isang beses, at ibigay sa kanila ang kanilang 100,000 taong kaluluwa.
Ang lakas ng Shrek 7 Devils ay tiyak na magkakaroon ng pangkalahatang pagpapabuti. Ang bawat tao'y maaaring magkaroon ng higit na impluwensya sa militar. Siyempre, ang mga ito ay malayo sa sapat, hindi bababa sa hindi sapat sa ngayon. Kailan kaya aabot ang 7 sa kanila sa title Daoluo level? Magkakaroon ba talaga sila ng tiyak na karapatang magsalita sa Spirit Master World, at maging sa militar at sa Council? Ang kailangan nilang harapin ay malamang na ang klase sa Federation, isang klase na tumututol sa pagkakaroon ng Shrek Academy, at sa klase na ito, ang pinakamalakas na kalaban ay malamang na ang Spirit Spreading Pagoda. Hindi inakala ni Tang Wulan na kaya niyang suportahan ang ganoong eksena ng mag-isa. Kailangan nila ng higit pang tulong, mas mataas na katayuan sa mainland, at mas malakas na pangkalahatang lakas. At ang lahat ng ito ay nangangailangan ng akumulasyon ng oras. Matapos ang pagulan ng Blood God Legion sa panahong ito, ang puot sa kanyang puso ay namuurin, nabawasan ang pagkainip, mas kalmado at mas matayog na paningin. Pagkatapos ng lahat, hindi lang siya nasa paligid niya, kung tutuusin, mayroong suporta ng Tang Sect, at ang kailangan niyang gawin ay gamitin ang lahat ng magagamit na mapagkukunan upang palakasin muna ang kanyang sarili. Maya-maya, nagkaroon ng rhythmic percussion sa forging room. Ang tunog ng pagtambulan ay biglang parang ulan na tumatama sa saging, at biglang parang tutubi at tubig. Maganda at puno ng ritmo. Ang pag-forging ay maaari ring gumawa ng mood ni Tang Wulan at madama ang misteryo ng metal na iyon. Nakapasok ka na ba sa final? Parehong pumasok sa final. This is really amazing. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Zhang Huanian. Sa totoo lang, dumudugo ang puso niya. Sa simula, kung mas malakas ka ng kaunti, baka mapapanalo mo ang batang iyon. Kung iisipin ngayon, hindi ito walang pagkakataon. Hindi ba siya inatake ng batang iyon noon? Kung mahuli niya ang isang ito, kahit na ito ay ang lumang bagay ni Cao Dezi, imposibleng protektahan siya. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagiging madaldal. 3 beses na pinanood ni Zhang Huanian ang laban ni Tang Wulan at Bubble King, at bumantong hininga sa loob. Lalong nagtitiwala ka ba sa aking paghatol? Biglang may lumabas na nakakatawang boses sa tenga ko. Sinabi ni Zhang Huanian sa galit na boses, hindi ka ba kakatok sa pinto? Napakapamilyar ng lahat, hindi ba parang magandang ideya na kumatok sa pinto? Hindi alam ng isang tao kapag naupo na siya sa tapat ng kanyang mesa, hindi ba't ang walang awa na Daoluo na kanina pa nagngangalit ang kanyang mga ngipin? Ano ang iyong mga plano? Tinitigan ni Zhang Huanian si Cao Dezi sa kanyang harapan. Tumawa si Cao Dezi at sinabing, napakatalim ng iyong pangamoy. Lumapit ako sa iyo, ibig sabihin tungkol sa bagay na ito. Huwag mong isipin ng mabuti kung bakit hindi mo problema ang batang iyon. Pag-usapan muna natin ang pagiging posible ng aking plano. Sex. Pagkatapos manood ng mga laro niya kamakailan, sa tingin ko ay palapit na siya ng palapit sa maturity. He is much better than I thought that. Ngumuso si Zhang Huanian, ibig sabihin, ito ang unang kolehiyo sa mainland China na may kasaysayan ng mahigit 20,000 taon. Mahigit 20,000 taon na ang nakalilipas, posibleng magmungkahi ng isang akademya na tumatanggap lamang ng mga halimaw ngunit hindi ordinaryong tao. Sa mga tuntunin ng pagpili, maihahambing ba ito sa atin? Sa pagsasalita tungkol dito, halos 0 taon ka na sa tangkapareho ng linya ni Shrek, kaya bakit wala kang ganoong kakayahan sa pagtuturo? Galit na sinabi ni Cao Dezi, hindi ako naparito upang makipag-away sa iyo. Pag-uusapan ko ang tungkol sa plano, at tutulungan mo akong punan ang mga bakante. Ang kalaliman ng channel. Boom, boom, boom. Isang bahagyang dagandong ang umalangaw sa channel. Bahagyang kumunat ang noo ni Jiang Wuyo, tinitigan ang direksyon ng halatang walang laman na daanan, at tinanong ang representante sa tabi niya, nag-imbestiga ka ba ng mabuti? The battalion commander, I have used the detector to conduct full reconnaissance, and indeed there is no aura of any abyssal creatures. Our new developed reconnaissance equipment, even if it has possessed by demons, has nothing to hide. At least sa eroplano namin, it can tiyak, wala talagang abyssal creatures. Boom, 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 boom. Ngunit saan nanggaling ang boses na ito? Hindi nasisiyahang tanong ni Jiang Wuyo. Mapait na ngumiti ang representante, hindi ko alam. Sinuri namin ang lahat ng mga sipi, at ang mga resulta ay pareho. Totoong walang mga palatandaan ng mga nilalang sa kailaliman. Komandante ng batalyon, huwag masyadong mag-ingat. Gaano katagal lumipas ang Abyss Tide? Ayon sa halimbawa ng nakalipas na ilang libong taon, kahit 20 taon man lang, walang pag-atake kahit 20 taon man lang. Ang epekto ng Abyss Tide ay hindi masyadong marahas, ang pagkawala ng mga nilalang sa kailaliman ay hindi masyadong malaki, ngunit hindi bababasa, maikli malamang na hindi sila maaaring sumugod sa loob ng 1 taon. Sana, medyo hindi pa rin mapalagay ang loob ko. Anyway, you all cheer up me. Ngayon ang araw na duty tayo. Sa panahong ito, dapat walang aksidente, understand? Oo. Matapos turuan ni Jiang Wuyo ang kanyang mga nasasakupan, medyo lumuwag ang kanyang puso. Marahil ito ay dahil sa pakiramdam ko na ang presyon ay medyo mabigat kamakailan, kaya ako ay naging mapagbantay. Sa Abyss Channel, hindi na may kakaibang ingay noon.
Anyway, walang nakita ang reconnaissance, kaya kalimutan mo na. Kapag naiisip niya ang kamakailang mataas na presyon, nakakaramdam siya ng kaunting galit. Hindi ba't dahil kay Tangwulan ang dahilan ng kanyang high pressure? Masyadong abnormal ang lalaking ito. This time dapat ang semifinals ng Mecha Battle, talo. Kung pareho silang pumasok sa finals, hayaan ang mga tao na mabuhay. Noong unang panahon, isa rin siyang misyon sa antas ng idolo para sa nakababatang henerasyon ng Blood God Legion. Ngayon, dahil nakamit ni Tangwulan ang magagandang resulta sa kompetisyong ito, walang mali sa kanya. Ang mas nakakainis sa kanya ay hindi pa rin siya pinansin ni Long Yuzo, halatang wala siyang ideya tungkol kay Tangwulan, ngunit tumanggi pa rin siyang bigyan siya ng pagkakataon. Regarding this, even his sister didn't help him, and always said na mababa daw ang EQ niya or something. Bakit mababa ang EQ ko? Hindi ba minsan hindi mo pinapansin ang mga salita? Nagalit si Jiang Wuyo, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Matapos ang round ng rotation na ito, kailangang kausapin muli ni Yuzo si Yuzo. Kung hindi ito gumana, aminin ko na lang ito sa pagkakataong ito, at pagkatapos ay nag-stalk, humihiling sa kanya na pumayag sa anumang bagay. Humph, laban mo yan kuya. Muling natahimik ang Abyss Channel. Sa 36 na mga sanga, walang mga palatandaan ng anumang nilalang na abyssal. Gayunpaman, sa loob ng pangunahing channel na nabuklod sa hindi mabilang na mga taon, na sinamahan ng bahagyang paghiging, tila nanginginig ng bahagya, nanginginig. Pagbalik sa dormitoryo mula sa forging room, si Tangwulan ay nagkaroon ng pakiramdam ng relaxation sa lahat, at ang pakiramdam na ito ay nagmula sa ganap na paglaya. Ang bawat hampas ng martilyo sa proseso ng forging ay tila na ilalabas ang kanyang panloob na mga alalahanin at hayaan ang kanyang espiritu na maging mas madaling mapuntahan. Nang bumalik siya sa kanyang dormitoryo obviously, nagulat siya nang makitang bagamat 2 laro pa lang sa semifinals, malinaw na naramdaman niyang tila bumuti muli ang kanyang mental power. Tamang-tama, mayroong pang-aapi upang umunlad, hindi lamang ang kapangyarihan ng pag-iisip, kundi pati na rin ang gintong sibat ng dragon na nagbabago. Matapos makipag-away kay Sima Jinchi noong araw na iyon, hindi pa rin siya halata, ngunit pagkatapos makipag-away sa Bubble King kahapon, naramdaman niyang may mali. Ang Golden Dragon Spear ay tila sumailalim sa ilang mga pagbabago ng hindi mahahalata. Hindi niya maipaliwanag ang pagbabagong ito noong una, ngunit naramdaman niyang parang iba ang gintong sibat ng dragon. Pagkatapos magpanday, kumalma siya at natuklasan ang pagkakaiba. Ang Golden Dragon Spear ay naging matalas. Sa madaling salita, sa pakikipaglaban sa Dragon Sword, ang Dragon Sword ay malinaw na nakakuha ng maraming benepisyo sa ilalim ng pagpapasigla ng Golden Dragon Spear. Paano naman ang Golden Dragon Spear? Ano ang nakuha nito? Matapos itong maramdaman ni Tangwulan ng mabuti, unti-unti niyang naunawaan na para sa Golden Dragon Spear, ang Dragon Slashing Knife ay parang isang batong pantasa. Tuwing magkabanggaan sila, talagang nagagawa nilang mas matalas ang sibat ng gintong dragon. Masasabing matalas at matalas pa ito. Naipasok niya ang pinakamalakas na depensa ng Bubble King hindi lang dahil sa Golden Dragon Blast noong panahong iyon, kundi dahil mas matalas ang Golden Dragon Spear kaysa dati. Ang pakiramdam na ito ay parang pinaputok ang Golden Dragon Spear sa proseso, at ito ay matalim at nanginginig. Kahit na ang kombinasyon ng kanyang layunin ng sibat at ang gintong sibat ng dragon ay naging mas perpekto, na may pakiramdam ng pagsasanib. Lumalabas na ang Dragon Slashing Knife ay talagang maaaring magdulot ng mga benepisyo sa Golden Dragon Spear, at naramdaman ni Tangwulan na ang Golden Dragon Spear ay mayroon ding maraming improvement kaysa sa Dragon Slashing Sword mismo. Ang win-win situation na ito ay natural na naging dahilan upang magkaroon siya ng magandang impression kay Sima Jinchi. Kung may pagkakataon, gusto niya talagang makilala si Sima Jinchi sa realidad. Ang Golden Dragon Spear ay isang artifact. Ito ay isang ginintoang pagkakataon upang mapagbuti ang artifact. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang Gale Sword Demon ay nasa Southern Legion. Malayo ang Southern Army Corps, at pansamantala, wala akong panahon para hanapin ito. Kapag natapos na ang kompetisyon, kung mayroon kang sapat na oras, humingi ng leave of absence kay Xiaoyi, dalhin si Guyu sa Southern Legion, at dumaan upang makita kung kumusta sina Zhenggayo at Xiaoyan. Hindi tama. Biglang nayanig ang buong katawan ni Tangwulan. Ang labanan sa pagitan ng Golden Dragon Spear at ng Dragon Slashing Sword ay nasa Star Battle. Net na laro. Sa Star Battle. Net, lahat maliban sa karanasan sa pakikipaglaban ay imposibleng mailabas sa Battle.net. Paano matalas ng Dragon Slashing Sword ang Golden Dragon Spear? Ito ay hindi makatwiran para sa Kaifeng. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Tangwulan ang pagkunot ng kanyang mga kilay. Walang alinlangan, dahil sa hitsura ng Dragon Slasher, natuklasan niya ang ilan sa mga misteryo ng Golden Dragon Spear. At ang misteryong ito ay malamang na nauugnay sa kung gaano kalakas ang Golden Dragon Lance sa hinaharap. Masasabing ang Golden Dragon Spear mismo ay bahagi ng lakas ni Tangwulan, at ito ay isang napakalakas na bahagi. Kung si Tangwulan ay ang Golden Dragon King, kung gayon ang Golden Dragon Spear ay ang mga pangil ng Golden Dragon King. Walang alinlangan na kung mas matalas ang mga pangil, mas nakakatakot ang kapangyarihan ng pag-atake ng Golden Dragon King.
Gayunpaman, paano eksaktong pinasisigla ng Dragon Blade ang Golden Dragon Spear upang magpaputok? Tama, naisip na ni Tang Wulan na ang Golden Dragon Spear ay hindi pinakintab ng husto, ngunit pinasigla ng Dragon Slashing Sword at binuksan ang harapan ng mag-isa. Wala siyang paraan para malaman ang partikular na sitwasyon. Tila, anuman ang mangyari, kailangan niyang gumawa ng paraan upang makilala si Sima Jinchi. Kung ang kanyang Dragon Slashing Sword ay isa ring banal na sandata, kapag ang dalawang banal na kasangkapan ay nagkaugnay sa katotohanan, tiyak na mauunawaan siya nito kung ano ang nangyari. Binawi ni Tang Wulan ang kanyang iniisip, binuksan ni Tang Wulan ang screen ng gabay ng kaluluwa sa dormitoryo. Kadalasan ay bihira niyang i-activate ang Soul Guide screen. Bilang Zujio, ang kanyang dormitoryo ay mukhang simple, ngunit sa katunayan lahat ng kagamitan ay ang pinakamahusay. Matapos ayusin ang channel, mabilis niyang hinanap ang gusto niyang hanapin. Ang ipinapakita sa screen ay isang malaking stadium, at pagkatapos ay mayroong countdown hanggang 5, 4, 3, 2, at 1. Para sa mga ito, walang duda na hindi mas pamilyar dito si Tang Wulan. Oo, ang pinapanood niya ay isa sa Stardow Prospects Federation Challenge. Sa screen, dalawang tao ang magkaharap, nakatingin sa isa't isa sa malayo. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga master ng kaluluwa. Ang isa sa kanila ay matangkad at matibay. Bagamat hindi niya makita ang kanyang mukha sa ilalim ng impluwensya ng mga panuntunan ng Stardow Outlook, kitang-kita niya ang mga control muscle na nakaumbok sa buong katawan niya. Ang figure ng taong ito ay talagang bihira sa mga ordinaryong tao, na may taas na higit sa 2 metro at 5 talampakan, at hindi bababa sa 2 ordinaryong tao na may malalapad na balikat. Sa hubad na mga braso, nagsisiwalat ng mga kalamnan na maaari ng ilarawan bilang kakilakilabot, ang mga daluyan ng dugo dito ay parang mga ahas, na hindi maipaliwanag. Sa pagsisimula ng laro, ang kanyang mga kamay ay hamampos sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, ang kanyang mga braso ay malakas na nanginginig palabas, at biglang, isang malakas na putok ang sumabog mula sa kanya. Boom! Mabilis na namamaga ang kanyang buong katawan, at isang layer ng pulang-pula ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang balat. Hindi ito ang kulay ng apoy, ngunit isang pulang-pula na katulad ng natatakpan ng dugo. Ang pulang-pula na ito ay labis na nakakatakot sa kanya. Sa pulang-pula na balat, lumitaw ang isang layer ng mga pinong linya. Nang makita ni Tang Wulan ang mga linyang ito, hindi niya napigil ang ipikit ang kanyang mga mata, at isang gintong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ontology Secret Method. Tama, masasabi niya sa isang sulyap na ang kapangyarihang ginamit ng napakalakas na figurang ito ay isang lihim na pamamaraan ng Ontology School. Bilang inapo ng kontemporaryong Ontology suzerain, paanong hindi niya ito makikilala? Ang lihim na pamamaraang ito ay napaka-overbearing at nangangailangan ng pagbabad sa katawan ng hindi mabilang na elixir ng langit, materyal at lupa na kayamanan. Mula nang ipanganak, ito ay nakalubog sa loob ng 10 taon. Huwag isipin na ang pagiging babad sa langit, materyal at lupa na kayamanan ay isang nakakapreskong bagay. Sa kabaligtaran, sa ilalim ng paglulubog ng elixir na pinadalisay ng mga kayamanan ng langit, materyal at lupa, kailangan ng isang tao na tiisin ang hindi maisip na sakit. Higit pa rito, ito ay tinitiis pa sa panahon ng kamusmusan. Ang sakit ng proseso ay maaaring isipin. Ang ganitong uri ng ontology tantric na pamamaraan ay tinatawag na likas na pagdadalisay ng katawan, at ito ay mas malakas kaysa sa pamamaraang ginamit ni Tang Wulan. Dahil si Tang Wulan ay ipinanganak na likas, ang ginamit ni Muya sa kanya ay ang pinakamahirap sa mga nakuhang lihim na pamamaraan. Malaking improvement sa katawan. Ngunit kumpara sa likas na lihim na pamamaraan na ito ay mas masahol pa. Ang innate secret method ay hindi lamang masakit, ngunit mahal din, kahit na ang isang makapangyarihang sekta tulad ng ontology sect ay napakahirap tiisin. Halos bawat 100 taon, ang isang tao ay maaaring makaipon ng isang batch ng mga likas na kayamanan para sa likas na lihim na pamamaraan. At kapag si Yinger, na nagsasagawa ng tantric na pamamaraan, ay hindi kayang tiisin ito ng pisikal, o hindi sapat ang lakas ng loob, kung gayon ang tantric na pamamaraan ay mabibigo. Ang mga bata na nagsasagawa ng mga tantric na pamamaraan ay mamamatay, at ang elixir ay masasayang. Ang likas na lihim na pamamaraan na ito ay ang dahilan din kung bakit ang sekta ng ontolohiya ay bumababa sa paglipas ng mga taon. Sa nakalipas na 400 taon, walang sino man ang nagsanay ng likas na tantra. Hanggang sa henerasyong ito, sa wakas ay nagtagumpay ang nakita ni Tang Wulan sa video. Ang kapatid na ito na si Tang Wulan, na hindi pa nakikilala, ay isa ring disipulo ni Muya. Halos buong sekta ay umaasa sa kanyang pambihirang tagumpay at pamunuan ng ontology sect upang mabawi ang kaluwalhatian nito. Nakakalungkot na sa paggamit ng mga makabagong sandata tulad ng battle armor at mechas, pagkatapos na ang lakas ng Soul Master ay hindi na kasing halaga ng dati, maliwanag na hindi ganoon kadali para sa ontology sect na bumangon kasama ng individual na ito. Ngunit sa wakas ay may pag-asa. Minsang sinabi ni Muya kay Tang Wulan na noong nasa ilalim pa lang niya si Tang Wulan, sa katunayan, ginamit niya si Tang Wulan bilang kapalit ng senior na ito. Sa hindi malamang na kaganapan ng maagang pagkamatay na ito, hindi bababa sa ontology sect ay mayroon pa ring purong mana.
Ang congenital secret method ay kailangang ilubog sa loob ng 10 taon, at kasabay nito, kailangan itong isagawa ng higit sa 10 taon upang tunay na makontrol ang katawan ng isang tao. Kapag matagumpay, automatiko itong magiging kapalit ng ontology suzerain. Bagamat matagumpay ang senior na ito na si Tang Wulan, narinig niya mula kay Muya na ang isang ito ay mayroon ding ilang mga problema. Ang kanyang paghahangad ay sapat na malakas upang magtagumpay, at ang kanyang talento ay mahusay din. Pero ang problema lang, parang nabara ang utak nitong lalaking to. Naging sanhi ng kanyang pagiging tanga at tanga, na may mga bahid ng pagkatao. Sinabi ni Muya kay Tang Wulan na kung ang kanyang nakatatandang kapatid ay lumabas at gumala sa hinaharap, hayaan siyang alagaan ang nakatatandang kapatid na ito. Walang alinlangan na ang kanyang nakatatandang kapatid ay sa wakas ay nagpractice ng likas na lihim na pamamaraan na napakabihirang sa loob ng sekta ng ontolohiya, at sa wakas ay wala na siya sa guro, at ang lakas na ipinakita ay lubos na makapangyarihan. Matamang pinanood ni Tang Wulan ang laro sa screen. Kailangan niyang panuorin itong mabuti, dahil sa video, tila namamaga siya hanggang 4 na metro ang layo, at ang buong katawan ay nababalot ng pulang dugo na may mga gintong anteng-anteng. Ang kapatid ni Wenmo ang kalaban niya sa finals bukas. Tama, inaabangan ni Star daw ang huling finals ng Federation Challenge, na magiging digmaang sibil ng ontology. Hindi na kailangang magtanong ni Tang Wulan na sa sandaling ito, ang kanyang guro ay nasa isang napakagandang mood. Bagamat paulit-ulit na itinago ni Tang Wulan ang kanyang mga kakayahan, hanggat pamilyar siya sa kanya, imposibleng hindi makilala ang kanyang antas ng paglilinang, lalo pa ang kanyang guro. Kapatid, hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang likas na lihim na batas ng iyong sekta ng ontolohiya, at ngayon, hayaan mo muna akong obserbahan ito. Sa sandaling ito, sa larawan sa harap ni Tang Wulan, ang kapatid na lalaki na gumawa ng nanginginig na paggalaw ay gumalaw na. Ang kanyang pulang balat sa buong katawan ay humakbang pasulong na may mabangis na aura. Bawat hakbang ng landing ay parang tama ng martilyo. Sa entablado ng kompetisyon, nagkaroon ng marahas na dagandong. Ang pangalan ni Tang Wulan ay Airung, at sa kumikislap na gininto ang mga mata, tila may hindi mabilang na mabangis na sinag ng liwanag. Malakas ang aura, at ang malakas na dugo sa likod nito ay namumuo pa nga sa isang malaking hugis ng tao, hanggang sa 12 metro. Maliban sa kanyang sarili, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Tang Wulan ng isang tao na ang enerhiya at dugo ay napakalakas. Nararapat talaga na maging isa lamang ang Nagel Inang ng innate secret technique ng body sect sa nakalipas na daan-daang taon. Masasabing upang magtagumpay si Airung sa kanyang paglilinang, inipon ng sektang ontolohiya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa nakalipas na 100 taon. Sa pagkakataong ito, tiyak na siya ay sumikat sa kompetisyon. Ang ontology sect ay isa sa mga nangungunang sekta noong sinaunang panahon, at minsan ay nakipagkompetensya ito sa mga buhay tulad ng Shrek Academy at Tang Sect. Ngunit nang maglaon, sa pag-unlad ng teknolohiya ng paggabay ng kaluluwa, kasabay ng kahirapan sa paglilinang ng pamamaraang tantric ng ontolohiya, nawala ang ilang mga pamamaraan ng tantric, at unti-unting bumaba ang sekta ng ontolohiya. Ang henerasyong ito sa wakas ay lumabas na may tulad na isang tao bilang Airung na maaaring maglinang sa likas na lihim na pamamaraan. Ang ontology sect ay isa ring desperadong hakbang. Kinakailangang suportahan ang taong ito upang magkaroon ng sapat na impluwensya sa mainland upang mas mapaunlad ang sekta ng ontolohiya. Ang bilang ng mga soul master na nagtataglay ng espiritu ng katawan ay kakaunti. Kung hindi na maka-absorb ng maraming alagad ang body sect, mas magiging mahirap ang kinabukasan, at hindi imposibleng mamamatay pa ito. Sa oras na ito, sa tapat ni Airung, nakaranas din ng kakaibang pagbabago ang kanyang kalaban. Ang kanyang mga mata ay naging aquamarine green, 8 spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis na tinakpan ang kanyang buong katawan, 2 purple at 6 na itim. Kasabay nito, ang kanyang nakalantad na balat ay natatakpan ng isang layer ng aquamarine scales. Ang kanyang katawan ay bumukol sa taas na 3 metro, at isang layer ng aquamarine air current ang nakapulupot sa kanyang katawan. Kung si Airung ang trump card ng ontology sect, sapat na ang lakas niya, sa kompetisyong ito, kinoronahan siya ng titulong King of Power. Tapos, ang kalaban sa tapat niya, binansagan ng Emerald King. 1. Esmeralda Berdeng Kristal. Kabilang sa mga posibilidad ng lahat ng mga manlalaro, ang Airung ay hindi nangunguna sa ranggo. Ang posibilidad ni Airung ay mas mababa pa sa Tang Wulan, na nasa ika-4 na pwesto. At ang numero 1 ay ang Haring Esmeralda sa tapat ni Airung. Ang Jade Green Crystal Martial Soul ay nabago sa isang Martial Soul, at ito ay isang mutation na may sinaunang dugo. Noong unang panahon, ang Soul Beast na si Kilin ay mas bihirang nilalang kaysa sa Higanteng Dragon, ngunit ang lakas nito ay maihahambing pa sa Dragon King. At ang isang ito na nagising ay isang variant bloodline ng Kilin, ang lakas ng martial arts, at napili bilang una sa kompetisyong ito. Kasabay nito, nagpakita rin siya ng napakalakas na kapangyarihang panlaban, nangunguna sa lahat ng mga manlalaro at nanalo sa mga unang logro. Ang semifinals kung saan makakatagpo ng Emerald King ang Dali King ay walang alinlangan na head-to-head head-on laban kay Maimang. Mas nababahala pa ito kaysa sa laban ni Tang Wulan at Dao Demon.
Pagkatapos ng lahat, ang larong ito ay may Emerald King. Mabilis na sumugod ang malakas na haring si Aerong patungo sa Emerald King, ngunit isang hakbang pasulong ang Emerald King. Ang isang turquoise halo ay kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa, ang halo ay mabilis na kumalat, na sumasakop sa kalahati nito sa isang kisap mata. Ang venue na ito, syempre, ay sumasaklaw din kay Daliwang. Field. Nakilala ni Tang Wulan sa isang sulyap, ito ang domain. Bukod dito, ito ay isang likas na kaharian na katulad ng sarili nitong Golden Dragon Furry Realm, ibig sabihin, ito ay dinala ni Wan, hindi ng anumang kakayahan sa espiritu. Naiintindihan ba talaga ng Jade King ang kaharian? Sa ganitong mga kalagayan, paano natalo ng kanyang kapatid ang kanyang kalaban? Oo nga naman, sa sandaling sumugod si Aerong sa domain na iyon, tila nawalan siya ng direksyon at sumugod sa gilid. Ang Emerald Dream Domain, ito ay isang domain na katulad ng mind control, na maaaring malito at makontrol ang mga kalaban sa isang malaking lawak. Matapos makapasok si Aerong sa domain, niyugyug ng Emerald King ang kanyang katawan, at talagang nahahati siya sa tatlong figure, at sabay na sumugod kay Aerong mula sa iba't ibang direksyon. Sa oras na ito, sumuntok si Aerong, binomba ang hangin, at isang marahas na pagsabog ng gas ang sumabog. Sa loob ng radius na 10-10 metro, lahat ay natatakpan ng isang gintong pulang ilaw, nakakabingi. Ang suntok na ito ay natural na nahulog sa bakanteng espasyo, at ang kanyang mukha ay nagpakita rin ng nalilitong hitsura. Sa sandaling ito, ang tatlong figure ng Jade King ay sabay-sabay na lumitaw sa tatlong direksyon sa paligid ng kanyang katawan, lahat ay may magagaan na palad. Shoot ka Aerong. Sa pamamagitan ng palm shot na ito, malinaw na makikita na ang palad ng kamay ni Jade King ay naging isang kristal na turkesa, tulad ng isang piraso ng turquoise jade, ang mga palad ay tahimik na malapit sa isa't isa, tahimik. Puff puff puff. Sabay-sabay na lumabas ang tatlong malalambot na tunog, at halos magkasabay na nakakabit ang tatlong esmeralda berdeng palad sa katawan ni Aerong. Nang inag ang buong katawan ni Aerong, at mabilis na naging berde ang lugar kung saan natama ng kanyang katawan at kumalat sa kanyang buong katawan. Ang kumikinang sa katawan ng Emerald King sa oras na ito ay ang pang-anim na ranggo na Spirit Ring. Malinaw, ang tila magaan na palad na ito ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Crystallization. Isang kakila-kilabot na pag-atake. Lihim na nagulat si Tang Wulan. Ito ay malinaw na isang pag-atake ng isang martial soul na sinamahan ng dugo, na maaaring magbago sa kalikasan ng katawan ng kalaban. Siyempre, ang katawan pagkatapos ng crystallized ay hindi pag-aari niya, at direktang nakamamatay. Gayunpaman, hindi nagpakita si Aerong sa gulat na naisip niya, ang kanyang malaking katawan ay tila nagyelo sa isang iglap. Kaagad pagkatapos, isang kakaibang tunog ang narinig mula kay Aerong, boom, boom, boom. Ito ay malinaw na isang malakas na tibok ng puso. Maging si Tang Wulan, na nanonood lang ng video, ay malinaw na naramdaman na ang kanyang tibok ng puso ay tila bumibilis sa tibok ng puso ni Aerong. Ano ito? Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Tang Wulan ang isang eksena na ikinagulat niya. Halatang naninigas ang katawan ng hari ng Emerald sa entablado ng kompetisyon, at ang mga nanonood sa mga nakapaligid na stand ay naghiyawan ng malakas. Patuloy na bumulwak ang ambon ng dugo mula sa mga kinatatayuan, at ang blockbuster na madla ay nahulog na parang trigo. OMG! Ano ito? Sa sandaling ito, ang katawan ni Aerong, na nakristal, ay biglang sumambulat ng libo-libong gintong pulang sinag. Bigla siyang lumingon at tumingin sa hari ng Emerald. Sa kanyang mga mata, ang mga gintong sinag ng liwanag ay direktang nagliyab. Ang ulo ng Emerald King. Mali ang katawan ng Emerald King, at biglang gumuho ang Emerald Dreamland. At bumungad din sa kanyang harapan ang kamao ni Aerong sa mga oras na ito. Ang Emerald King sa oras na ito ay may tatlong katawan pa, ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa hitsura ng malakas na tibok ng puso, dalawang figure ang naging ilusyon, at ang inatake ni Aerong ay natural na ang kanyang katawan. Ang Emerald King ay nag-aatubili na itinaas ang kanyang mga kamay, at ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay malapit ng magliwanag, at sa sandaling ito, lahat ng berdeng ilaw sa katawan ni Aerong ay nawala, at ang kanyang kanang paa ay bumagsak sa lupa ng may tunog. Sa gitna ng malakas na ingay, lumitaw ang isang gintong pulang apoy sa katawan ng Jade King. Isang bilog ng napakagandang gintong singsing na espiritu ang lumitaw mula sa mga paa ni Aerong, na sumasakop sa isang maliit na lugar, 10 metro lamang ang diametro, ngunit ito ay sapat na upang takpan ng Jade King. Sa oras na ito, halos hindi maitaas ng hari ng Emerald ang kanyang mga kamay para harangin ang agarang suntok ni Aerong na umabot sa kanyang dibdib. Sa likod niya, may lumitaw na unicorn na multo, ngunit saglit lang, nabasag ang multo. Boom! Ang pambihirang suntok ni Naha ay direktang nagpasabog sa katawan ni King Jade, at niyugyog ni Aerong ang kanyang katawan, halos parang isang instant na paglipat. Inabutan niya ang kanyang katawan sa ere, at pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang Jade gamit ang dalawang kamay. Itinulak ng mga balikat ni Wang ang kanyang katawan pababa mula sa langit na parang umiikot na tuktok, at bumagsak ng husto sa lupa. Ang mga gintong linya sa kanyang katawan ay kumalat sa Jade King.
Isang sunod-sunod na dagandong ang naging dahilan upang manginig at sumabog ng marahas ang buong platform ng kompetisyon. Ito. Napatulala si Tang Wulan sa eksenang ito. Bagamat sa tansya niya ay napakataas na ng kanyang nakatatandang kapatid, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Airong. Nanood din siya ng ilang laban nitong senior. Talagang napakalakas nito, ngunit hindi rin ganoon kalakas. Walang duda na mayroon siyang reserbasyon sa mga nakaraang laro. At ngayon, sa hitsura ng malakas na tibok ng puso na iyon, ito ang tunay na pagsabog ng likas na lihim na pamamaraan ng ontology sect. Nagulat si Tang Wulan. Ang pagkawala ng Jade King ay masasabing lubhang hindi makatarungan. Walang duda na pinag-aralan din ng taong ito ang laro ni Airong, ngunit mali ang paghusga sa lakas ni Airong. Ang mga serye ng mga pagsabog ngayon ay dapat na ang lihim na ontolohiya, ang pangalawang paggising. Hindi tama iyon, sa pag-angat ng kanyang katawan sa simula, nagising na siya sa pangalawang pagkakataon. Nakikita ko ito, at dapat makita rin ito ng Hari ng Emerald. Pagkatapos, ano ang nangyari sa kanyang huling malakas na tibok ng puso? Hindi kaya. Iyon ba ang tatlong paggising ng espiritu ng pangunahing katawan? Tatlong hindi pa nagagawang paggising. Oo, dapat nga. Masasabing sa lahat ng mga nanunood, si Tang Wulan ay talagang ang taong pinakakilala ang ontology sect Tantra, kaya talagang nararamdaman niya ang mga pagbabago sa mga kakayahan ng ontology sect. Hindi nakakagulat na ang Emerald King ay maloloko. Hindi niya siguro akalain na may ganoong kakayahan ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang biglaang pagsiklab ay hindi lamang ginawang walang silbi ang kanyang pag-atake, ngunit sumiklab din ang labis na kakilakilabot na lakas ng labanan sa maikling panahon. Ang antas ng pagsiklab na ito, kahit alam mo ito, maaari mo bang ihinto ito sa oras na iyon? Huminga ng malalim si Tang Wulan. Sa loob-loob niya, hindi siya makapagbigay ng positibong sagot. Kuya talaga itong pinaasa ng guro. Pero habang nangyayari ito, mas nag-aapoy ang puso niya sa mga oras na ito. Tanging kapag ang kalaban ay sapat na malakas, maaari niyang higit na pasiglahin ang kanyang potensyal at hayaan siyang makakuha ng higit pang mga benepisyo sa laro. Sa field, tapos na ang laro. Bagamat napakalakas ng depensa ng Emerald King, napaatras siya sa isang galaw. Hindi man lang siya binigyan ni Airong ng anumang pagkakataon na makabalik, at ganap na pinasabog siya ng sunod-sunod na napakalakas na paglaganap. Kaya natapos ang laro. Gayunpaman, hindi minamaliit ni Tang Wulan ang Emerald King dahil dito. Ang natalo na ito ay hindi basta-basta dahil hindi niya naiintindihan si Airong at kinilala bilang pinakamalakas na martial soul sa session na ito, na may mga unang pagkakataon. Ang kinabukasan ng taong ito ay hindi simple. Marahil, magkakaroon ako ng pagkakataon na makilala siya sa hinaharap. 3 beses na pinanood ni Tang Wulan ang video, at sa tuwing nakikita niya si Airong na nagsisimulang sumabog, pakiramdam niya ay isang pagsabog ng bulkan. Ang malakas na tibok ng puso na iyon ay nangangahulugan na naisagawa na niya ang lihim na pagiging angkop sa kanyang puso. Lugar. Ito ay talagang isang likas na lihim na pamamaraan. Biglang may kumikislap sa kanyang puso, at naisip niya ang kanyang sarili mula kay Airong, kung kaya rin ba niyang sanayin ang likas na lihim na pamamaraang ito. Kapag naging matagumpay ang paglilinang, mabubuksan ba ang kasunod na selyo ng Golden Dragon King, mas matitiis pa ba ito? Ang likas na lihim na pamamaraan ay nangangailangan ng maraming langit, materyal at lupa upang mapabuti at masanay. Pero hindi ko kailangan. Ang inaalala ko ngayon ay ang enerhiyang nakapaloob sa selyo ng Golden Dragon King ay masyadong malaki, kaya hindi ito kayang tiisin ng aking katawan. Sa pagbabalik tanaw, kailangan kong tanungin ang guru kung maaari kong ituro sa aking sarili ang likas na lihim na pamamaraang ito. Hindi man ako matagumpay na makapagsanay, ito ay magiging isang epektibong patunay ng aking hinaharap na pagsasanay sa katawan. Mas nagpapasalamat si Tang Wulan sa 18 seal ng Golden Dragon King. Kung hindi man, kung wala sila, mahihirapan siyang makamit ang ganoong antas ng paglilinang sa ganoong edad, ngunit sa parehong paraan, ang 18 seal na ito ay isang malaking banta din sa kanyang kinabukasan. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa isyu ng selyo sa loob ng hindi bababa sa 3 taon, ngunit paano ang pagkalipas ng 3 taon? Gusto na niyang pabilisin ang kanyang paglilinang, ngunit ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagbutihin ng tibay ng kanyang katawan. Matapos masira ang ika-10 selyo, nakaipon na siya ng napakalalim at tinitiis pa rin niya ang matinding sakit. Kapag nabasag niya ang susunod na selyo, maabot ba niya ang orihinal na antas? Ngayon parang ang hirap na. Sa makatuwid, kailangan na niyang maghanap ng higit pang mga paraan upang linangin ang kanyang katawan, o ilang likas na kayamanan na partikular na epektibo para sa pagpapabuti ng pisikal na lakas. Opisyal na inanunsyo ng Starfights. Na pansamantala itong isasara sa loob ng 3 araw para sa panloob na pagdibag upang mapaglabanan ang tindi ng panghuling finals ng Starfights Federation Challenge. Walang duda na ang 2 semi-finals na dapat kumita ng malaki ay tuluyang nawalan ng pera. Ito ay dahil sa kawalan nito ng pagtitiis. Sa katunayan, kahit na ang pagtitiis ng Stardow Capsule ay may ilang mga problema. Naramdaman na ni Tang Wulan na nang umalis siya sa Stardow Capsule, ang temperatura ng ilan sa mga instrumento sa loob ay masyadong mataas. Ang huling laro ay makakaharap sa pinakamalakas na kalaban.
Ito ay nakasalalay sa lahat ng out. Kung may problema sa carrying capacity ng Star Battle. Net mismo, ito ay isang tunay na biro. Ang pag-promote ng buong Star Battle. Net ay walang alinlangan na magdudulot ng mapangwasak na dagok. Sa makatuwid, ang federal na pamahalaan ay mabilis na gumawa ng mga pagsasaayos. Ang isa ay para sa pansamantalang pag-upgrade ng Star Battle. Na dapat tiyakin ang tagumpay ng panghuling pangwakas sa anumang halaga, at ang isa ay upang ipaliwanag ng detalyado sa pamamagitan ng ilang mga eksperto kung bakit ito nangyari. Paulit-ulit na idiniin na hindi dahil sa problema mismo ng battle. Net, kundi dahil masyadong malakas ang mga manlalaro. Bagamat sila pa rin ang dalawang karakter na Battle Armor Masters, sa katunayan, ang kanilang sariling cultivation skills ay matagal nang nalampasan ng second character Battle Armor Masters. Sa itaas, nalampasan pa ang ordinaryong 3-character Battle Armor Master. Katulad sa ikalawang semifinal, ang Jade King vs. Strong King, pareho silang nagpasya sa tagumpay nang hindi nakasuot ng Battle Armor, ngunit nagdulot pa rin ito ng malaking bilang ng mga nasawi sa mga manunood, na makikita. Tama, sa larong iyon, ang Emerald King ay hindi na nagkaroon ng oras upang isuot ang kanyang dalawang karakter na battle armor, napatay siya ni Irung sa tuloy-tuloy na pagsabog. Noong may isang araw pa bago ang finals, nakatanggap si Tang Wulan ng bagong Star Dao Pod mula sa Federation hanggang sa Blood God Legion. Kung ikukumpara sa nakaraang Star Capsule, ang volume ng Star Capsule na ito ay higit sa 3 beses na mas malaki, at mukhang mas sophisticado at mas matatag. Walang alinlangan na walang paraan upang maisulong ang ganitong laki ng Star Capsule, ngunit upang matiyak ang maayos na pag-usad ng panghuling finals, kinailangan ng federal na pamahalaan na ipadala ang sapat na malakas na Star Capsule na ito upang payagan si Tang Wulan na lumahok sa kasunod na kompetisyon. Malapit na ang final, ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Tang Wulan, nakatatapos lang mag-debug sa Star Dao cabin. Feeling. Sinabi ni Tang Wulan, patuloy na lumakas sa laro. Kung ito ay isang tunay na laro, ang epekto ay magiging mas mahusay, ngunit ang Star Battle. Net ay mas walang prinsipyo. Kailangan kong sabihin na ito talaga ang kaso. Epoch-making teknolohikal na pag-unlad. Ito ay nagkakahalaga ng pagtataguyod. Tumango si Blood, nagdesisyon ang Federation na i-promote ang Star Battle. Net. Sa kasalukuyan, ang Battle. Net at Aerospace Science at Teknolohiya, ang dalawang ito ang pangkalahatang direksyon ng federal na pananaliksik sa agham at teknolohiya sa hinaharap. Bahagyang gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, Aerospace Science and Technology. Gaano kalayo na ngayon, alam mo ba? Siya ay, nakagawa na ng mga breakthrough, ngunit magtatagal bago maabot ang mga pangunahing teknolohiya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kakulangan ng mga mapagkukunan sa mainland ay may napaka-negatibong epekto sa patuloy na pananaliksik at pag-unlad. Kaya, sa pagsasalita tungkol dito, sa sandaling tumigil ang dugo, sumimangot si Tang Wulan, hindi ba? Pagkaraan ng napakaraming taon ng pag-unlad, ang maraming yamang mineral sa kontinente ng Daoluo ay lalong naging mahirap. Mecha man ito, Battle Armor, o Soul Guidance Technology, maraming mapagkukunan ang kailangan bilang pundasyon upang makapagpatuloy sa pagbuo at pagsasaliksik. Gayunpaman, limitado ang mga mapagkukunan ng mainland. Matapos ang napakaraming taon ng patuloy na pag-unlad at paggamit ng sangkatauhan, ito ay lalong naging kapos. Ang agham at teknolohiya ng tao ay malayo sa kakayahang pumunta sa mga panlabas na planeta upang galugarin at maghanap ng mga mapagkukunan. Pagkatapos, maaari lamang itong maging panloob. Sa sapat na puwersa, gusto talaga ng Daoluo Federation na kumilos laban sa Daoling Continent at Star Luo Continent matagal na ang nakalipas. Kaya lang medyo espesyal ang mga kondisyon ng dalawang kontinenteng ito, at hindi sila handang gawin ito ng basta-basta sa ilang sandali. Sa makatuwid, ito ay naantala. Sa paglabas ng Star Battle. Ang Federation ay gumawa ng malaking pag-unlad sa agham at teknolohiya. Walang nakakaalam kung gaano katagal lilito ang digmaan. Bagamat walang malinaw na ebidensya, walang duda na ang Shrek Academy, na palaging nagsusulong ng kapayapaan, ay palaging isang hadlang para sa Federation upang maglunsad ng digmaan. Sa isang kahulugan, ang pagkasira ng Shrek Academy ay isang magandang bagay para sa mga lawi na iyon. Hindi bababasa, ang paglaban ay lubhang nabawasan. Gaya ng organisasyong Spirit Spreading Pagoda, bagamat neutral din sila, hindi nila itinataguyod ang kapayapaan gaya ng Shrek Academy. Ang templo ng digmaan ay orihinal na kinokontrol ng Federation, at ito ang magiging high-end na kapangyarihan ng digmaan sa hinaharap. Sumulyap si Zo kay Tang Wulan, ano ang naisip mo? Pagnanakaw ng mapagkukunan, digmaan. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Bumantong hininga si Blood, mahirap iwasan. Sumimangot si Tang Wulan, digmaan, gaano karaming tao ang mawawala ng kanilang mga kamag-anak at ang kanilang mga tahanan ay mawawasak. Mahina na sinabi ni Zuye, sa palagay mo ba ay gustong magsimula ng digmaan ang federal na pamahalaan nitong mga nakaraang taon? Ang panukalang ito ay naisagawa maraming taon na ang nakararaan, at ang mga kalapati na pinamumunuan ng Shrek Academy ay palaging nagpahayag ng matinding pagtutol. Walang tunay na hitsura. Ngunit ngayon, hindi ko masabi.
Bumantong hininga si Tang Wulan, sana maibalik ko lang ang akademya ngayon. Patuloy kong ipapasa ang pilosopiya ng akademya. Umiling si Zuzu at sinabing, hindi, ang responsibilidad mo ay hindi limitado dito. Akala ko noon, kung magagawa mo ito, sapat na ang iyong kakayahan. Ngunit sa katunayan, malayo pa ito sa sapat. Alam mo kung bakit. Walang laman na ipinilig ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Mahina na sinabi ni Zhu Yi, sa loob ng 6,000 taon, binabantayan ng Blood God Legion ng Abyss Channel, pinipigilan ang Abyss Plane na salakayin ng ating Daoluo Continent. Ang pinakadakilang hangarin ng mga taong Blood God Legion mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay ang lutisin ng Abyss Plane. Pagbabanta. Gayunpaman, sa loob ng 6,000 taon, walang nagawa ang mga elite sa nakalipas na paraan, at ang mga elite ay hindi nakayanan ang mga ito ng magandang paraan. Hanggang sa lumitaw ka, ang iyong ginintoang dragon na si Bat ay naging aming pinakamalamang na lutisin ng Abyss Plane kapag nalutas na ang problema ng Abyss Plane, ikaw ang tunay na bayani ng Federation, at maging ang bayani ng Blood God Legion, kailangan mong gumawa ng higit pa kung ano ang dapat mong gawin kundi ikaw at ako lang ang makakaya. Upang makagawa ng higit pa at mas mahusay. Lutisin ang banta ng Abyss Plane. Bahagyang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga kilay. Bagamat hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ng dugo, bahagya siyang tumango. Sa wakas ay dumating ang final gaya ng naka-schedule. Matapos ang isang serye ng Crisis Public Relations, sa wakas ay ibinalik ng Starfights ang isipan ng mga tao sa nalalapit na finals. Soul Master Battle Finals. Mula sa Golden Dragon King hanggang sa Dali King, walang duda na ito ay magiging isang kapana-panabik na laro. Bagamat may mga aksidente noon, pagkatapos ng lahat, walang tunay na kamatayan sa Star Battle. Ito na ang final. Direktang ginagarantiyahan ng federal na pamahalaan ng Star Battle. Walang panganib kung hindi ay magbabayad ang gobyerno ng mataas na kabayaran. Sa makatuwid, ang larong ito ay puno pa rin ng mga eksena. Ang mga rating ay lumikha din ng pinakamataas na rurok sa buong federasyon. Naka-crossleg sa lounge, tahimik na inayos ni Tang Wulan ang kanyang estado sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, kasama ang Golden Dragon Spear sa kanyang mga tuhod, natural na itinutulak ang kanyang espiritu sa tuktok. Kung ikukumpara sa nakaraang laro laban kay Sima Jinchi, ang Wind Knife Demon, kailangan niyang mag-relax ng kaunti sa pagkakataong ito, marahil ay pareho ang kalaban, kaya hindi siya nakaramdam ng labis na kaba sa kanyang puso. Sa halip, ito ay higit na pag-asa, na umaasang makita kung gaano kahanga-hanga ang likas na lihim na pamamaraan na ito. Upang ma-verify ang kanilang sariling paraan ng pagpino. Ang pagpino ng katawan ni Tang Wulan ay batay sa dugo ng Golden Dragon King, at pagkatapos ay dinagdagan ng paraan ng paglilinang ng sekta ng ontolohiya. Sa mundo ngayon, kung maglakas loob kang sabihin na ang lakas ng iyong katawan ay mas mataas kaysa sa kanya, natatakot ako na hindi marami. Lalo na sa pagpapabuti ng cultivation base, pagkatapos idagdag ang ika-10 layer ng Golden Dragon King Seal, mas lumakas ang kanyang pisikal na lakas. Ang kuya lang nahaharap sa kanya ang talagang nagparamdam sa kanya na mababa siya sa pangangatawan. Ngunit nangyari lamang ito upang payagan siyang magkumpirma mula sa nakatatanda, na saan ang agwat sa pagitan ng kanyang sarili at ng nakatatanda, at kung ano ang maaari niyang matutunan. Sa makatuwid, ang higit niyang pinahahalagahan sa larong ito ay ang pakikipag-usap sa mga nakatatanda, ngunit siya ay medyo mahina tungkol sa tagumpay o pagkatalo. Naramdaman niya mula sa pakikipagpalitan kay Xiaoyi na sa katunayan, hindi gaanong binigyang pansin ni Xiaoyi ang huling resulta ng laro, ngunit ang kanyang mga natamo sa buong laro. Ngayong pasok na sa finals ang magkabilang panig, nangangahulugan ito na nakasali na siya sa lahat ng kompetisyong maaari niyang salihan, at natural na sapat na ang pakinabang na ito. Sa makatuwid, sa huling laro, gusto niyang mas ma-enjoy ang laro. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na hindi siya pumunta sa lahat sa laro. Sa kabaligtaran, habang ginagawa niya ito, mas ipapakita niya ang kanyang buong lakas at tingnan kung hanggang saan niya ito magagawa. Kung tutusin, kakaunti ang mga kalaban na kayang ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang makakaya. Kagabi, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay muling gumawa ng tagumpay, na umabot sa antas na 66. Maging siya mismo ay nabigla sa ganoong pagtaas ng bilis. Alam mo, siya ay patuloy na bumubuti habang ang kanyang pundasyon ay sobrang solid. Tapos na ang oras, Golden Dragon King. Isang malambing na boses ang narinig. Dahan-daang binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, hawak ang Golden Dragon Spear, at humakbang palabas. Ang harap ay ang pinto sa platform ng kompetisyon. Nang tingnan ni Tang Wulan ang pinto at ang daanan sa ilalim ng kanyang mga paa, hindi niya alam kung bakit, at may kislap ng liwanag sa kanyang puso. Ito ay isang uri ng kahangahangang alindog, ang ilan ay hindi maunawaan ito, ngunit ang ilan ay hindi mailarawang malalim. Bahagyang umangat ang Golden Dragon Spear, at isang malabong gintong halo ang naaninag ng liwanag na nagniningning mula sa direksyon ng competition table. Nakaturo ang dulo ng baril sa daanan niya. Isang hakbang pasulong, ang tagay ay agad na nakabibingi. Hindi mabilang na mga boses ang sumigaw sa Golden Dragon King at Dali King. Sa malayo, sa labasan ng kabilang dulo ng daanan, doon din lumitaw ang Mar-Angel na si Aerong. Nagkatinginan ang dalawa, dahil nakakubli ang sistema, at hindi nakikita ang ekspresyon, ngunit si Aerong sa di kalayuan ay nagtaas ng braso.
Thumbs up kay Tang Wulan. Itinaas din ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay para batiin ang kalaban. Sa harap ng malaking Soul Guide screen, tahimik na nakatayo doon si Makino. Sa sandaling ito, napakalapit niya sa screen, at ramdam na ramdam niya ang bahagyang pagbabago-bago ng kasalukuyang vibration sa Soul Guide screen. Nakaupo sa hindi kalayuan sa likuran niya, ito ay ang Master Craftsman na si Zhenhua, at isa pang guro ng Tang Wulan, ang Master Craftsman na si Mu Chen. Kung ikukumpara kay Makino, lahat sila ay tila mas kalmado. Humigop si Mu Chen sa kanyang tasa ng tsaa, at bumulong kay Zhenhua sa tabi niya, okay lang ba siya? Umiling si Zhenhua, masyado siyang nasa sabik. Ang Ontology Sect ay bumagsak ng husto sa nakalipas na ilang daang taon. Bilang soberano ng henerasyong ito, paano siya nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso? Ang Star Battle Net Federation Challenge na ito ay maaaring ituring bilang isang federation. Ito ay isang malaking kaganapan. Ang huling final ay nil arrow sa pagitan ng kanyang dalawang disipulo, at ang kanyang kalooban ay maiisip. Pagkasabi noon, huminto siya saglit at sumigaw kay Makino, na nakatayo sa harap ng screen sa harap niya, hoy, hindi ka maiiyak. Bastos ka, sabi ni Muya sa galit na boses. Ngunit malinaw na narinig ni Zhenhua na sa kanyang boses, may kaunting pag-iyak. Lahat ng mga alagad mo, sino sa tingin mo ang mananalo? Tanong ni Zhenhua. Natahimik si Muya. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya, mahirap si Wulan. Kung tutusin, hindi siya dapat magkaroon ng ikapitong ring cultivation base. Kailangang ninakawan ang kanyang dugo kay Rung. Gayunpaman, ang likas na lihim na pamamaraan ng aking katawan ay maaaring upang mapunan ang lahat ng mga kakulangan ng dugo, ito ay isang uri ng pagpapalakas na lampas sa sukdulan para sa katawan. Kung si Heng ay nilinang ang kanyang lihim na pamamaraan para sa napakaraming taon ng paglilinang, gamit ang kanyang lihim na pamamaraan sa kasalukuyang mga taon. Ontology, kahit na ako, nang hindi gumagamit ng battle armor, magiging kalahating oras ito. Hindi sa palagay ko, aking pamangkin, ngunit ang pinakamahusay sa paglikha ng mga himala. Nakangiting sabi ni Zhenhua. Nagulat si Muye, ang moisture sa kanyang mga mata ay matagal nang sumangga ng kanyang soul power, sa tingin mo ba ay mananalo si Wulan? Nagkibit balikat si Zhenhua at sinabing, bakit hindi? Napanood na namin ang mga nakaraang laro ni Wulan. Sa tingin mo, gaano kalaki ang kapangyarihang ginamit niya sa nakaraang laro? Sa huling laro, kapag nakaharap sa Sword Demon, paano bumalik ang huling banggaan? Ano ang problema? Ang Sword Demon ay hindi maipaliwanag na umatras mula sa laro, maaari bang hayaan siyang maging demonyo? Gaano kahusay ang iniisip ni Rung sa Sword? Buong pagmamalaking sinabi ni Makino, bagaman ang Sword Demon ay naging kaluluwa ng espada, ang aking body sect ay may 10% na likas na lihim na pamamaraan, at ang kaluluwa ay ang kaluluwa. Ang Sword Demon ay mas malala pa rin. Sinabi ni Zhenhua, hindi yun gaanong pagkakaiba, tama. Natigilan si Makino, Alam mo, pang-apat lang ang dating odds ni Rung, habang pangalawa ang odds ni Sima Jinchi ng Gale Sword. Kahit na ito ay nauugnay sa nakatagong cultivation base ni Rung, ang Sword Demon ay talagang hindi madaling harapin. Matatalo ni Tang Wulan ang Gale Sword Demon Sima Jinchi, pagkatapos ay. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, hindi mo ba naisip na sa maikling 6 na buwang ito, ang lakas ni Wulan ay unti-unting bumubuti. Naabot na niya ang kasalukuyang huling hakbang-hakbang. Sa aking palagay, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Maaaring hindi madaling manalo ang isang Rung. Biglang tumawa si Muye, at tumawa ng malakas, kahit ano paman, lahat sila ay aking mga disipulo at pamana ng aking ontolohiya. Hindi na nagsalita sina Zhenhua at Mu Chen, oo, ito ay talagang isang bagay na karapat-dapat sa kaguluhan ng Ontology Sect Master sa kanyang harapan. Ang mga sumali sa finals ay pawang mga alagad niya. Kahit sino pa ang nanalo sa huling tagumpay, isa ito sa pinakamasayang bagay sa buhay na ito para kay Makino. Bagamat sa kanyang puso, kung tutusin, iniisip pa rin niya na si Rung, na nasanay na sa likas na pamamaraan ng lihim, ay mas malakas, ngunit nais din niyang makita na ang kanyang isa pang disipulo, tulad ng sinabi ni Zhenhua, ay maaaring malimpasan ang lahat ng mga hadlang at makapasok sa finals. Anong taas ang maaabot? Sa entablado ng kompetisyon, nagkatinginan ng magkabilang panig at napatitig sa kanilang mga kalaban mula sa malayo. Ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay naglabas ng mahinang kinang, habang si Rung sa di kalayuan ay hindi makita ang kanyang hitsura, ngunit siya ay tumigil lamang doon, natural. Mayroong isang uri ng nakakahimok na momentum. Finals, 5, 4, 3, 2, 1, simula. Nag-countdown ang electronic tone, at nahulog ang isang referee sa court. Sinulyapan ng referee ang magkabilang gilid at masiglang iwinagayway ang kanilang mga kamay. Halos kasabay ng paggalaw ni Tang Wulan si Rung. Isang Rung ang humakbang pasulong gamit ang kanyang kanang paa, sumabog ang kanyang katawan at namamaga ang kanyang mga kalamnan. Hindi masyadong malalim ang pakiramdam ni Tang Wulan noong pinanood niya ang video noon, ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw niyang naramdaman na kapag sumabog ang katawan ni Rung, isang nakakatakot na maaaring sumugod. Damang-dama pa rin niya ito kahit na daan-daang metro ang pagitan.
Binigyan siya ng malaking kapatid ng pakiramdam na parang isang hayop na hugis tao. Hindi nakakagulat na ang dating Emerald King ay inilabas ang domain ng walang pag-aalinlangan sa sandaling siya ay umakyat. Hindi ba ito ginagawa sa ilalim ng panggigipit ni Aerong? Naramdaman ng core ng dragon ni Tang Wulan ang presyon ng kapaligiran sa labas, at nadagdagan ang bilis ng pagpintig nito ng mag-isa. Sa bawat pagpisil nito, nagbobomba ito ng malalakas na pagbabago-bago ng dugo, na nagiging sanhi ng isang mapusyaw na gininto ang ambon na pumutok sa kanyang katawan, at ang mga kaliskis ng gintong dragon ay kusang tinatakpan ng buong katawan at pinakawala ng gintong katawan ng dragon. Wala sa dalawang panig ang pinakawala ng kanilang sandata sa labanan sa unang lugar, ngunit sumugod lamang patungo sa kalaban. Ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay nakaturo pasulong, ang kanyang kaliwang paa ay tumapak ng husto sa lupa, at ang kanyang bilis ay biglang tumalon. Ganoon din kay Aerong. Ang kanilang bilis ay dala ng ganap na kapangyarihan, hindi ng kanilang kakayahang maging mahusay sa aspetong ito. Gayunpaman, ang lakas ng pagsabog sa sandaling iyon ay aktwal na nalampasan ang karamihan sa mga maliksi na uri ng pag-atake ng War Spirit Masters ng parehong antas. Ang dalawang figure ay nag-overlap halos kaagad sa gitna ng playing field. Sumigaw si Aerong, pumutok ang kanyang kanang kamao, at isang grupo ng gintong pulang ilaw ang pumutok na parang kanyan, na ikinagulat ng mga manunood. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang pagdagsa ng nagbabagang init na nagmumula sa harapan. Ito ay hindi ang tunay na init, ngunit ang nakakatakot na puwersa na ginawa pagkatapos ng dugo ay naging masigla sa isang tiyak na lawak. Lumalabas na pagkatapos lumakas ang chi at dugo sa isang tiyak na antas, maaabot ba nila ang antas na ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa pagsabog ng sariling chi at dugo? Natatakot ako na ang pisikal na lakas ng kuya na ito ay mas mababa sa 100,000 taong kaluluwang hayop. Ang kaisipang ito ay lumabas sa isipan ni Tang Wulan. Hindi niya sinaksak ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay. Ang sibat ng dragon na nakaturo sa harap ay biglang nawala sa kanyang kamay, at ang mga gintong pakpak na nakabukas sa kanyang likuran ay bumangga sa gintong dragon sa kanyang kanang kamay. Naikuyong ni Claus ang mga kamao. Huwag maliitin ang pagpili ng pagbabago ni Tang Wulan sa sandaling ito. Tila simple, ngunit ang tiyempo, kontrol sa sarili at paghatol sa format ng laro ay masasabing lahat ay matalino. Bagamat napakalawak ng saklaw ng atake ng kamao ni Aerong, walang duda na sa mga atake ng kamao niya, dapat mayroong pinakamalakas na punto. Ayon sa kanyang paghuhusga, syempre, gagamitin niya ang pinakamalakas na punto para sa posisyon kung saan ito nabangga kay Tang Wulan. Ngunit hindi niya siguro naisip na tatanggalin ni Tang Wulan ang kanyang pinakamalakas na Golden Dragon Spear sa mga nakaraang laro sa panahong ito. Ang Golden Dragon Spear ay halos 5 metro ang haba. Ang pag-alis ng Golden Dragon Spear ay nangangahulugan na ang pinakamalakas na punto ni Aerong ay sumabog sa bakanteng espasyo. Sa oras na ito, pinapakpak ni Tang Wulan ang kanyang gininto ang mga pakpak ng dragon, na naging dahilan upang biglang lumitaw ang orihinal. Ang distansya ng espasyo ay pinaikli habang binibilisan niya, at nang tumama ang kanyang kamao, iyon ang pinaka-hindi komportableng pakiramdam ni Aerong. Isang simpleng maliit na pagbabago ang nagbigay daan sa pinakamalakas na kapangyarihan ng kanyang kamao na harapin ang mahinang atake ng kalaban. Boom! Ang dagandong na parang high-end fixed installed soul-guided shell ay sumabog sa gitna ng competition table. Ang matinding gininto ang pulang ilaw ay agad na sumaklaw sa hanay na higit sa 50 metro ang diametro sa gitna ng talahanayan ng kompetisyon, at binahari ng Tang Wulan at Aerong sa parehong oras. Silhouette. Kaagad pagkatapos, dalawang figure ang lumipad pabalik-balik mula sa sumasabog na gininto ang pulang ilaw. Patuloy na niyugyug ni Tang Wulan ang kanyang katawan sa hangin, pinahina ang impact mula sa harapan, ngunit si Aerong sa kabilang panig ay lumipad ng pabaligtad ng balanse, na tinatamaan ang proteksyon na takip sa lahat ng oras upang patatagin ang kanyang katawan. Halos magkasabay ang paggalaw ng dalawa, nanginginig ang kanilang mga braso. Walang sino man ang maaaring samantalahin ang banggaan ng suntok na ito. Ito ay dahil sa mga kapatid, kaya sa unang banggaan na ito, alinman sa dalawang partido ay hindi gumamit ng mga espiritong kakayahan o mga espesyal na kakayahan, at ang kaligtasan ay isang banggaan ng dalisay na lakas. Pakiramdam ni Tang Wulan ay lalamunan na siya ng marahas na hangin at malalaking alon. Ang matinding pagbabago-bago ng dugo at sigla ay nagparamdam kay Aerong na parang isang maliit na araw. Ito ba ang likas na lihim na pamamaraan? Nakakakilabot na mapataas ang kapangyarihan ng bloodline ng isang tao sa ganoong tindi. Nakaramdam din ng pagkagulat si Aerong. Nalaman niya na kahit na ang chi at dugo sa katawan ni Tang Wulan ay hindi kasing lakas niya, halatang may napakahusay na aura sa kanyang bloodline, na talagang nagparamdam sa kanya ng kaunting mapang api. Naapektuhan ang performance niya. Kasabay ng pagkilos ni Tang Wulan sa pag-alis ng Golden Dragon Spear at ng mga espesyal na epekto ng Golden Dragon Claw Smashing, kailangan niyang paghiwalayin ang kanyang lakas para protektahan ang kanyang mga kamao. Sa oras na ito, nabigo siyang makakuha ng ganap na mataas na kamay. Gayunpaman, ang parehong partido ay gumawa ng tumpak na mga paghuhusga sa lakas ng bawat isa. Si Tang Wulan ay talagang mas mababa sa Aerong sa lakas, at mayroong higit sa isa.
Umaasa sa katawan ng gintong dragon, mga kuko ng gintong dragon at mga kasanayan sa pag-atake, halos hindi niya mapanatili ang balanseng estado. Perpektong ipinaliwanag ni Aerong ang kahulugan ng explosive power, na ginawa ni Tang Wulan na hindi maiwasang mabigla, ngunit mas naging interesado siya sa likas na lihim na pamamaraan. Okay. Sigaw ni Aerong, saka tumawa at niyugyug ang katawan, na naging sanhi ng dagandong sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, dumating siya sa harap ni Tang Wulan, at ang kanyang mga kamao ay sumabog sa parehong oras, binomba ang balikat ni Tang Wulan. Kahit na si Tang Wulan ay mas mababa sa kanya sa lakas, ngunit dahil matagumpay niyang nilinang ang likas na lihim na pamamaraan, walang sinuman ang nakalaban sa kanya nang walang ingat sa dalisay na lakas. Ang ganitong uri ng kasiyahan ay nagpasaya sa kanya. Kahit na isang guro sa antas ng Super Daoluo, ayaw niyang mabangga siya sa purong lakas. Ngayong sa wakas ay may kalaban na siya, paanong hindi niya ito mapasaya? Huminga ng malalim si Tang Wulan at dahan-daang itinulak ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay nakakabingi, at ang gintong dragon ay umakyat sa langit. Boom! Nagkaroon ng isa pang dagandong, at si Aerong ay binomba at lumipad pabalik ng ilang 10 metro, ngunit si Tang Wulan ay bumagsak ng direkta mula sa langit at tumama sa lupa ng isang marahas na boom. Napatulala ang audience. Sa sandaling ito, halos lahat ng nanunood ng larong ito ay may pakiramdam ng sigasig. Masyadong madamdamin at masyadong lalaki ang estilo ng pag-aaway ng 2 taong ito. Parang walang skill, head-to-head lang. For more videos, please like, share and subscribe.